Hayop ka. Napastangan kang bata ka? Matandang lalaki. Tapos na ang 3 taong palugit. Dadalaw pa rin ako sa libingan mo para mag-alay ng insenso kapag may oras. Bumalik ako ngayon para patunayan ang aking kawalang sala. At kapag natapos na ang lahat ng ito, ako na ang mag-aalaga sa asawa mo para sa iyo. Ruchen, kailangan niyo po akong tulungan at bigyan ng hustisya. Talagang hinamak mo ang aking ina, hayop ka. Ama, ako po ay napagbintangan lamang. Ikaw na suwail na anak? Malinaw ang mga ebidensya laban sa iyo? Ngunit nagagawa mo pang magsinungaling. Ngayong araw ay tatanggalan kita ng lakas at palalayasin kita sa pamilya Su. Noon ay binihag at pinagkaisahan niyo ako. Ngayon ay paisa-isa ko kayong pagbabayarin. Saan galing ang probinsyanong ito? Layas. Palabasin niyo si Song Shiyun para humarap sa akin. Sino ang nanggugulo dito sa pamilya Su? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Pagsabihan si Song Shiyun na lumabas at harapin ako. Sino ang nanggugulo rito sa pamilya Su ko? Gusto mo na bang wala? O, kala ko kung sino na. Yun pala ang wala kong kwentang kuya. Bakit nandito ka pa rin? Wala akong oras na makipagkwentuhan sa inyo. Palabasin si Song Shiyun. Ikaw? Hindi mo deserve na makita ang nanay ko. Dati ay binastos mo ang nanay ko. Ngayon, ako na ang magpaparusa sa iyo para sa kanya. Walang kwenta. Huwag mo akong sisihin kung apihin kita. Una sa lahat, ang masamang babae na si Song Shiyun ang nambintang sa akin. Humanda ka. Pangalawa, ngayong araw ay tuturuan kita ng leksyon. Anong mangyayari? Hindi ba't nawala na ang galing mo sa pakikipaglaban? Surufeng, 3 taon na ang nakalipas, pero wala ka pa ring modo. Nakita mo na si ikalawang tiyo. Hindi ka man lang bumati. matapos kong turuan ng bata, eto namang matanda ang susugod. Hahaha, Hindi ka na dapat bumalik. kung hindi ako babalik, dapat ko bang hayaang nakadikit sa akin ang kasalanang wala naman akong gawa? Ikaw at si Yitang ay sabay kong pinalaki. Habang wala pa ang tatay mo, umalis ka na. Sabi ko na, palabasin si Song Shiyun para harapin ako. Ang hiya ka. Huwag kang masyadong mayabang. Bakit? Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano magsalita? Dahil masyado kang mapilit? Sige, pagbibigyan kita. Pagkalipas ng 3 araw, tutulungan ka ni Pamilya Su na mag-organisa ng isang matinding laban sa arena. Kapag natalo mo si Yitang, ang Pamilya Su, ay ibibigay ang kahilingan mo. Sige, Pero kapag natalo ka, huwag kang mag-alala. Hindi ako matatalo. Ikalawang tiyo? Paano kung hindi ko siya makaya? huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Kapag wala na si Su Chen, ang nakatatanda kong kapatid ay hindi na kay Su Chen aasa pa. Pagdating ng panahong iyon, ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Shu ay magiging sa iyo na. Umasa pa talaga ang tatay sa taong iyan? Alam mo naman ang matatanda, madaling maging madamdamin. Tara na, pumasok na tayo. Hindi ko alam kung nasaan ang asawa ng guro ko. Base sa address na ito, ang asawa at anak ni matalinong Dr. Lee ay nasa Jinling. Hindi ko alam kung nandoon ba si matalinong Dr. Lee. Ano? Alam niya ang kinaroroonan ng asawa ng guro ko? Mas mabuting puntahan ko siya. Miss, nakikita kong humihina na ang iyong enerhiya. Mukhang hindi ka natatagal pa ng 1 buwan. Ito ba ang bagong paraan para manloko ng tao? Umalis ka na. Nagsasabi ako ng totoo. Sabi ko lumayas ka. Hindi mo ba ako naintindihan? Ayos lang kung hindi ka maniniwala sa akin. Ang gusto ko lang sabihin sa'yo, ang sakit mong yan ay walang ibang makakagamot kundi ako. Akala mo ba ay ikaw si matalinong Dr. Lee? Lumabas ka para manloko? Hindi mo man lang tiningnan kung sino ka. Tingnan mo ang damong ito. Anong masasabi mo? Ngayon, iniwala ka na ba? Kaya mo ba talagang gamutin ang sakit ko? Kung hindi ka naniniwala, subukan mo para malaman mo. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi ito libre. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang asawa at anak ni matalinong Dr. Lee. Iyon ay, Huwag kang mag-alala, hindi ako masamang tao. Kapag nalaman mong niloloko kita, pwede mo akong isuko sa mga pulis anytime. sige, pumapayag na ako. May isa pa akong kondisyon. Anong kondisyon iyon? Kailangan mong magpalit ng damit. Magpalit ka na. Kailangan kong maghubad ng damit? Paano nangyari iyon? Kung ganoon, wala tayong magagawa.
Gusto mo bang gamutin kita sa pamamagitan ng karayom kahit may saplot? Kailangan bang maghubad para gumaling? Siyempre, ano pa nga ba? Ano ba ang iniisip mo? Hindi pa rin pwede eh. Wala na bang ibang paraan? Hindi naman sa ganoon. Pero hindi ito magiging kasing epektibo gaya ng dapat. Mapipigilan lang nito ang paglala ng sakit sa loob ng katawan mo. Sapat na muna ang mapigilan. Pagtiisan na lang muna natin ang makakaya. Nailabas na ang ilang bahagi ng namumuong dugo. Ano sa tingin mo? Madalas kasi akong masuka noon. Dahil ba iyon sa mga namumuong dugo na iyon? Ang sakit mo ay hindi lang dahil doon, pero ang pakiramdam na masuka ay dahil nga sa mga namumuong dugo. Salamat po. Hindi ko pa alam kung ano ang itatawag ko sa inyo. So ang apelyido ko. So, ang kinaroroonan ng asawa at anak ni matalinong Dr. Lee, pwede mo na bang sabihin sa akin? Bakit mo sila hinahanap? Isa akong mag-aaral niya. Nagbibiro ka lang siguro. Halika, halika. Maupo ka rito. Napakalaki ng Jinling. Paano mo nahanap ang lugar na ito? Isang kaibigan po ang nagbigay sa akin ng address. Ganoon ba? Ang Suchen po ay nagbibigay pugay kay madam. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako at ang walang hiyang iyon ay matagal nang naghiwalay. Sabi po ni maestro, sa buong buhay niya, kayo po ang pinagkakautangan niya ng loob, at bago siya mawala, sadya niya akong pinapunta para alagaan kayo. Kung wala na siya, hayaan mo na. Wala naman akong pakialam sa kanya. Saang bundok naman siya nagpunta para mamasyal? Ang maestro po, hindi na niya kayang mamasyal dahil inihimlay ko na siya sa gitna ng kabundukan. Inihimlay. Inilibing na siya? Madam, tanggapin niyo po ang aking pakikiramay. Simula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa inyo. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong hamakin ng nanay ko. Hayop ka. May gana kang sakta ng mama ko? Balak mo pang magtago? Sino ka ba? May nagawa ba akong masama sa'yo? Bibigyan lang kita ng leksyon para sa mama ko. Bitawan mo siya. Kuya mo siya sa pag-aaral. Sino ang nagsabi na saktan mo siya? Humingi ka ng tawad. Opo. Pasensya na po. Parang awa nyo na. Tulungan niyo po kami, matalinong Dr. Lee. Anong nangyayari sa labas? Ang boses na iyon? Parang pamilyar sa akin. Ma, ang ate na iyon ang sumisigaw sa labas ng pinto. Binibini, anong maipaglilingkod ko? May malubhang sakit po ang tatay ko. At ngayon ay lumalala na ito. Nakikiusap po akong sumama sa akin si matalinong Dr. Lee sa Beijing para gamutin ang tatay ko. Wala na po si matalinong Dr. Lee. Ano? Baka makatulong sa iyo ang kaniyang estudyante. Estudyante? Nagkataon nga naman, nagkita ulit tayo. Ikaw pala. Sabi ko sa inyo, ako lang ang makakagamot sa sakit mo. At totoong ako ang disipulo ni matalinong Dr. Lee. Pasensya na sa inasal ko kanina. Pareho kami ng sakit ng tatay ko. Maaari bang samahan mo ako papuntang Beijing para gamutin siya? Pasensya na po, pero hindi maaari. Bakit? Nagtatampo ka pa rin ba sa akin dahil sa naging kilos ko kanina? Mayroon akong napakahalagang gagawin sa loob ng 2 araw. Kaya kailangan kong manatili rito. Miss, paano kung papuntahin na lang natin dito ang tatay mo? Natatakot ang tatay ko na baka lumala ang sakit niya. Kaya malabong makapunta siya rito. Maliban na lang kung mapapaniwala natin siya na may mahusay na doktor dito. Kunan nyo na lang ako ng video habang nanggagamot. Tapos ipakita nyo sa kanya, hindi ba? Kung gayon, nakikiusap ako kay Junoong Su na suriin ako. Sinasabi ko sa'yo, para tuluyang gumaling, kailangang maghubad ng damit. Sigurado ka bang ayos lang yun sa'yo? Wala na akong ibang pagpipilian, hindi na makapaghintay ang kondisyon ng tatay ko. Ipaghahanda ko kayo ng silid. Xiaohan, tulungan mo silang kumuha ng video. Sige po. Salamat sa tulong, madam. Teka, talaga bang kailangang maghubad ng lahat? Sinong nagsabing kailangang maghubad ng husto? Kailangang alisin ang damit para sa panggagamot? Hindi ibig sabihing dapat kang maging hubad. Akala ko kasi noong sinabi mong mag-alis ng damit ay kailangang maghubad ng tuluyan. Ano bang iniisip mo? Maayos at tapat akong tao. Hindi ko akalain na si senior brother ay parang isang kagalang-galang na lalaki. Sige, umpisahan na natin. Nga pala, balak mo ba talagang paglabanin si Yitang at ang batang iyon ni Su Chen sa arena? Huwag kang mag-alala, hindi ko hahayaang mapahamak ang anak natin. Binigyan ko siya ng gamot na agad na magpapalakas sa kanya ng husto, hahaha. Kung ganoon, ayos na. Kapag wala na ang batang iyon, ang ating si Yitang na ang magmamana sa posisyon
ng pinuno ng Pamilya Su, di ba? Halos ganoon na nga pagkatapos mawala ni Su Chen, maghahanap tayo ng pagkakataon upang tapusin na rin ang matandang si Suro Chen. At pagkatapos ay maaari na tayong magsama ng lantad sa lahat. Ang anak din natin. Ang magiging pinuno ng pamilya. Ha ha ha. Senior brother, maayos ka lang ba? Kamusta ka? Ayos lang. Pahinga lang sandali. Magiging okay na ako. Iyong video, huwag mong kalimutang isend sa kanila mamaya. Sige po. Ang galing mo sa panggagamot, para kang si matalinong Dr. Lee na nabuhay muli. Mukhang may pag-asa pa akong humaba ang buhay. Kailan darating ang tatay mo? Kaninang umaga pa siya umalis, kaya malapit na siguro siyang dumating. Ganoon ba? Ginoong Su, nabanggit niyo po na may mahalaga kayong gagawin bukas. Maaari niyo bang sabihin sa akin kung ano iyon? Huwag niyo pong mamasamain. Marami na kayong naitulong sa akin itong mga nakaraang araw. Gusto ko rin naman kayong matulungan. Sariling diskarte ko ito. At kaya ko naman itong ayusin. Sige po. Siya nga pala, tawagin mo na lang akong Su Chen simula ngayon. Huwag na po ang itawag mo sa akin. Natatakot ako na baka mabawasan ang haba ng buhay ko. Ang isang mahusay na doktor, natatakot na hindi humaba ang buhay. Pa, narito po kayo? Loko kang bata ka. Hindi ba't nakita mo ang katawan ng anak ko? Tito, ako. Pa, wala na po kaming magagawa noon. Sasabihin ko sa iyo, kailangan mong panagutan ang anak ko. Pa, gusto niyo po bang magpagamot o hindi? Ang kondisyon niyo po ay mas malala pa kay Chen Jiaki. Kailangan na po kayong gamutin agad. Kung ganoon ay gamutin mo na ako. Pa, marunong po ba kayong magsabi ng pakiusap? Ayos lang po. Gamutin muna natin siya. Ikaw ba ang apprentice ni matalinong Dr. Lee? Opo. Tungkol naman, sa galing mo sa medisina, namana mo ang husay niya. Kung wala akong kakayahan, hindi ako basta-basta lalabas para manggamot ng ibang tao. Nabanggit ba sa iyo ng iyong guro na mayroon kang nakatakdang kasal? Kung wala akong galing, ay hindi ako basta-basta lalabas para manggamot ng mga pasyente. At ang iyong guro, nabanggit ba niya sa iyo na mayroon kang nakatakdang kasal? Nakatakdang kasal? Ate Chen, narinig mo ba iyon? Parang may sinasabi ang papa mo tungkol sa isang kasunduan sa kasal. Siguro ay nagkukuwentuhan lang sila. Oo, isang kasunduan sa kasal. Bago pumanaw ang aking guro, ay sinabi nga niyang may nakatakdang kasal ako. Pero lumipas na ang 3 taon at hindi ko na iyon sineseryoso. Bakit mo naman hindi seseryosohin? Hindi ko man lang alam kung sino siya. Ayaw ko naman siyang maabala. Eh kung sa pamilya ko kaya? Tito Chen, mabuti pang huwag na po kayong magsalita. Maaari kasing makaapekto ito sa aking panggagamot. Loko kang bata ka. Anong nangyayari sa iyo? Huy, anong nangyari sa iyo? Su Chen, maayos ka lang ba? Ayos lang ako. Medyo nakakapagod lang. Ganyan din ang nangyari noong ginamot niya si Jiaki. Oo nga, noong nakaraan ay nanghina rin si senior brother. Utang na loob namin sa iyo ang kaligtasan ng pamilyang Chen. Dapat ka naming gantimpalaan sa ginawa mo. Nakarinig ako ng ingay dito sa ibaba. Meron bang kailangang tulong? Katatapos lang gamutin ni Su Chen si Papa, kaya nanghihina siya ngayon. Sasamahan ko na siya sa silid para makapagpahinga. Matutulungan ko na po kayo. Pa, kumusta na po ang pakiramdam niyo? Kung ayos na po kayo, pupunta rin po ako para tumulong sa pag-aalaga kay Su Chen. Teka sandali, upo ka muna. May gusto akong itanong sa iyo. Ano po iyon? Ano sa tingin mo ang pagkatao ni Su Chen? Bakit niyo po biglang naitanong iyan? Wala naman, tinatanong ko lang. Mabait naman po siyang tao. At napakahusay din niyang doktor. Bakit niyo po biglang naitanong iyan? Wala lang, gusto ko lang malaman. Mabait naman po siyang tao. At napakahusay din niyang doktor. Ganoon ba? Mabuti naman kung ganoon. Pa, may itinatago po ba kayo sa akin? Alam mo naman na matalik kaming magkaibigan ng guro niyang si matalinong Dr. Libago, na wala si matalinong Dr. Lee, nakipagkasundo siya sa akin para sa isang kasunduan sa kasal. Huwag niyo pong sabihin. Kahit pa estudyante siya ni matalinong Dr. Lee, ang batang iyan, hinding-hindi niya makukuha ang anak ko. Kailangan ko pa siyang obserbahan ng matagal-tagal. Tungkol sa bagay na ito, huwag mo muna itong sasabihin sa kanya. Naintindihan mo ba? Ano po? Sana sinabi niyo na agad sa anak niyo. Sabi niya sa akin, mayroon siyang mahalagang bagay na kailangang asikasuhin bukas. Mahalagang bagay? Pakakasalan ba niya ang iba? Tinanong ko siya pero wala siyang sinabi. Ganito na lang, manmanan natin siya ng palihim bukas para makita kung ano ang gagawin niya. Sige po. Hahaha. Ikalawang tiyo.
Nagtagumpay ako. Magaling. Mamaya ay ibuhos mo ang lahat ng lakas mo. Huwag kang magpapakita ng awa. Huwag po kayong mag-alala. Ikalawang tiyo. Sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis ng buhay. Madaling magsalita ng tapos, hindi ba? Suchen, akala ko ay sobrang natatakot ka na at hindi ka nasisipot, hahaha. Isang hamon lang ito para sa ating kaligtasan. At ang kalaban ko ay hamak na mahina lang naman. Bakit naman ako matatakot? Ikaw, Dahil nandito ka na, magsimula na tayo. Sino ang mag-aakalang sa paligsahang ito ng Pamilya Su ay gagamit kayo ng mga maruming gamot para lang manalo? Anong ginagawa niyo rito? Gusto ka rin naming tulungan. sino ba kayo? Sinong nagsabi na pwede kayong pumasok? Alis! Masyado ka pang bata para magsalita ng ganyan. Tito Chen, personal na usapin ko ito. Hayaan mo nga ako na ang bahala rito. Tinulungan mo kami ni Jiaki na gamutin ang malalang karamdamang iyon, kaya may malaking utang na loob ang pamilyang Chen sa iyo. Kaya ngayon, kailangan kitang tulungan. Pamilyang Chen? Ang pamilyang Chen na isa sa 4 na makapangyarihang pamilya sa kabisera? Buti naman at nalaman mo. Ano naman kung isa kayo sa 4 na pamilya sa kabisera? Huwag mong kakalimutan na nandito kayo sa Jinling. Tama, nandito kayo sa teritoryo ng Pamilya Su. Tapos maglalakas loob pa kayong magmayabang? Mag-ingat ka. Dahil baka ang magandang babaeng iyan na kasama mo ay pagsilbihan ako mamayang gabi. Magandang ideya iyan para mabigyan ang pamilyang Chen ng pagkakataong mapalapit sa ating mga taga-pamilya Su. Walang hiya kayo. Napakabastos nyo. Bata, mag-ingat ka. Jiaki, tutulungan ka ng iyong ama. Ito ang aking pamilyang Su. Umalis ka sa daan ko. Pa, mag-ingat po kayo. Suchen, salamat. Ikaw na basura ka? Huwag kang makialam dito. Ikalawang tiyo. Tuloy pa ba ang laban natin ngayon? Siyempre, tuloy iyon. Punong Chen, usaping pampamilya ito ng mga Su. Pinapayuhan kitang huwag gumawa ng gulo. Pa, ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Dahil tuloy pa ang laban, simulan na natin ito kaagad. Nagmamadali akong makita si Song Shiyun. Wala kang silbi. Talunin mo muna ako bago ka magsalita. Ipapaliwanag ko ang mga patakaran. Sa hangganan ng ring na ito, sinumang lumabas, ang sinumang lumampas sa linya ay ituturing na talo. Ang mananalo, pagbibigyan ni Pamilya Su ang isa sa kanyang mga hiling. Dito sa loob ng ring, wala itong hangganan at kailangang magtagumpay. Suchen, sigurado ka bang ayaw mo ng tulong ko? Tama ang sinabi ng anak ko. Ang aking pamilyang Chen ay mayaman at makapangyarihan. Walang bagay na hindi ko maibibigay sa iyo. Hindi na kailangan pang lumaban sa ring na ito. Salamat sa iyong kabutihan. Ngunit ang bagay na ito ay gusto kong ako mismo ang tatapos. Ikalawang tiyo. Kapag nanalo na ako sa laban mamaya, gusto kong paglingkuran ako ng babaeng iyon mula sa Pamilyang Chen. Nakakahiya ka. Isang napakahalagang pagkakataon at iyan lang ang naiisip mo. Hindi ko na po alam kung ano pang hihilingin ko. Kapag natapos mo na si Su Chen, hilingin mo kay mga matanda ng Pamilyang Su na gusto mong maging susunod na tagapagmana ng pinuno ng Pamilyang Su. Sige po, naintindihan ko na. Sige, lumakad ka na. Kung wala nang iba pang reklamo, maghanda na para magsimula. Mag-iingat ka. Uminom ng gamot ang batang iyon. Hindi dapat maliitin ang lakas niya. Alam kong uminom siya ng gamot. Galingan mo. May huling hiling ka pa ba? Dahil naging magkapatid naman tayo noon. Marahil, maaari ko itong pakinggan ng kaunti. Ang dami mong satsat. Ikaw, huwag mo akong sisihin. Nandito na kayo sa entablado, maaari na kayong magsimula anumang oras. Humanda ka na. Hehe, minaliit ko ang manugang kong ito. Kahit na uminom pa siya ng gamot, hinding-hindi masasaktan ni Suyitang ang manugang ko. Papa, anong sinasabi nyo? Sabi ko si Suyitang ay hindi talaga tatalo sa manugang ko. Manugang? Pagkatapos ng laban nila, kakausapin ko siya tungkol sa kasal. Dapat na itong matapos. Yitang, maayos ka lang ba?
Walang hiya ka, pagbabayarin kita. Ayon sa patakaran, dahil lumabas siya sa ring, talo na siya. Tama siya. Bilang kagalang-galang na pamilyang Su ng Jinling, hindi ba't dapat kang tumupad sa usapan? Ano naman kung talo? Kailangan mo pa rin akong pagsilbihan. Tama na yan. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang ito? Kapag hindi ka pananahimik, huwag kang magugulat kung parusahan ka ng pamilyang Chen. Pasensya na. Surufeng, nanalo na ako. Pwede ko na bang makita si Song Shiyun? Hindi ko akalain na sa lumipas na mga taon, ganito kalaki ang iginanda ng martial arts mo. Ngunit, hindi ka pwedeng makipagkita kay Song Shiyun. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin? Huwag kang masyadong mabalisa. Talagang dahil may importante siyang gawin, pansamantala muna siyang lumayo sa Jinling. Bakit hindi ka na lang humiling ng iba? At tiyak na pagbibigyan kita. Gusto kong makita si Song Shiyun. Noon, siniraan niya ako. At ngayon, nagagawa na lang ba niyang magtago para hindi ako makita? Ayusin mo ang pananalita mo. Pananalita? Bakit? May ginagawa kayo, pero ayaw niyong aminin. Huwag kang masyadong mayabang. Huwag mong kakalimutan. Matagal ka nang tinanggal ng pamilya Su. Kahit na natanggal pa siya, ano ngayon? Nandito ang pamilyang Chen para suportahan siya. Bilang kabilang sa tanyag na pamilya Su, dapat tumupad kayo sa usapan nyo. Tutupad kami sa usapan. Pero, totoo na wala sa Jinling si Song Shiyun. Kung ganoon, pabalikin niyo siya. Tama na. Isa kang walang kuwentang tao, hindi mo deserve na makita ang nanay ko. Nasaan ang mga security guard? Ilabas ang taong iyan. Mukhang ang mga tagabatang master ay nagagalit dahil sa kahihiyan, ha 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 ha. Huwag kang magmadali. Dahil mamaya pati ikaw ay palalabasin ko rin. Hayaan niyong lumabas si Song Shiyun para makita ako? Kung hindi, Anong gagawin mo? paparusahan ko siya. Palabasin mo si Song Shiyun at humarap sa akin. Kung hindi, Anong gagawin mo? paparusahan ko siya. Wala talaga rito si Song Shiyun. Kapag nagsimula na ang paligsahan sa pakikipaglaban, umiwas ka muna. Baka sakaling si Su Chen. Gusto kanyang makita. Sige. Kung ganoon, aalis muna ako pansamantala. Siguraduhin mong mapoprotektahan mo ang ating yitang. Dati, siya ang dahilan kung bakit nawala ang lakas ko. Ngayon, ipapatikim ko sa anak niya ang pakiramdam ng mawalan ng lahat. Walang hiya ka, subukan mo lang. Kapag sinubukan mo siyang galawin, sinisiguro kong hindi ka na makakalabas ng pamilya Su. Umalis ka rito. Ang usaping ito ay dahil talaga sa hindi ninyo pagtupad sa pangako. Yitang, Ayokong makialam sa mga usapin nyo sa pamilya Su, si Su Chen ay nasa ilalim ko. Higit pa rito, ngayong araw, pabago-bago ang isip nyo sa kanya at hindi kayo tumitigil sa kapapagsalita. Kapag ginulo nyo pa siya ulit, huwag nyo akong sisihin kung gagamitin ng pamilyang Chen ang lahat ng yaman para lang mapabagsak kayo ng tuluyan. Hoy bata, mukhang hindi mo makikita ngayon ang taong gusto mong makita. Kaya bumalik ka na lang muna, hindi ka welcome sa pamilya Su. Pero kaming mga taga-pamilyang Chen ay handa kang tanggapin anumang oras. Maraming salamat po, Tito Chen. Kapag bumalik na si Song Shiyun, siguradong babalik ako rito. Sumama ka na lang sa akin mula ngayon. Itutur kita at kakain tayo sa buong Jingcheng. Salamat. Pero hindi po ako pupunta ng Jingcheng. Ha? Pero sa Jingcheng po ang bahay namin. Bata, minamaliit mo ba ang pamilyang Chen namin? Hindi po sa ganoon. Nangako po kasi ako sa guro ko na aalagaan ko ang kanyang asawa at anak, kaya kailangan kong manatili rito. Ayos lang yan. Balak din naman ng pamilyang Chen na magbukas ng negosyo sa merkado ng Jinling. Pa, totoo po ba? Pagdating sa pagkita ng pera, syempre totoo yan. Kung ganoon, papuntahin po natin si Su Chen para tulungan tayo. Sige, Ang alam ko lang po ay manggamot ng sakit. Wala po akong alam sa pagnenegosyo. ikaw talaga. Tara na. Anong sabi mo? Nasaktan ni Su Chen si Yitang? hindi ko akalain na ang martial arts ni Su Chen ay gagaling ng ganito kabilis. Baka dahil sa matandang iyon, hindi siya tinuluyan noong nakaraang taon. Ang matandang iyon, alam ko na palagi pa rin niyang iniisip si Su Chen. Dahil ang hamak na iyon ay ang paborito ng matandang iyon. Kung hindi dahil sa naging magaling na pag-arte natin noon, hindi siguradong mapapaniwala natin siya. At saka, At saka ano? babalik na ang matandang iyon. Ano? Hindi pwede? Kailangan ko na ring bumalik? Kailangang mapatunayan na si Yitang ang bagong pinuno ng ating pamilya. Tagapangulo, nakaalis na po si Su Chen sa pamilya Su. Naiintindihan ko. Ano? Sinasabi mong tinanggalan ka ng martial arts ng iyong ama noon? Opo. At pagkatapos ay iniligtas ako ni matalinong Dr. Lee. Galit ka ba sa kanya? Hindi ko po alam. Ngunit sigurado ako
na kung hindi dahil sa paninirang ginawa ni Song Shiyun sa akin, siguro ay hindi nangyari ang lahat ng ito. Honey, nakabalik ka na? Sa mga araw na wala ako sa bahay, naging mahirap para kay pangalawang kapatid. Kuya, ano po ang sinasabi nyo? Ang maibsan ang pag-aalala ni Pamilya Su ay aking tungkulin. Balita ko. Dumating si Su Chen? Honey, paano mo nalaman ang tungkol dito? Hindi ba't umalis ka para sa business? May kasalanan si Su Chen sa iyo, kaya natural lang na magmalasakit ako. Sa totoo lang, wala naman iyon. Napadaan lang siya at pinaalis ko na rin siya. Talaga? Siguradong sigurado ako. Honey, nitong nakaraang mga araw, talagang nahirapan ka. Maya-maya, imamasahe ko ang mga balikat mo. Lagot na. Sinama ni Batang Master ang mga tauhan para parusahan si Su Chen. Ano? Kamusta po? Ito po ba ang Shangshui Kitchen? Oo, ito nga. Gusto niyo po bang kumain? Hinahanap ko si Su Chen. Ah, lumabas siya. Sino ka naman? Xiao Chen ay aking estudyante. Ah, magkasama pala kayo. Kayong mga tauhan ko. Pagwasakin niyo ang lahat. Hala, ano po ang ginagawa niyo? Hindi ba't ito ay munting regalo para sa ating pagkikita? Pero ano ba ang naging kasalanan ni Xiao Chen sa inyo? Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kaniya. Ma, sino po ba sila? Bakit nila sinisira ang bahay natin? Sino ang magandang dilag na ito? Sabi mo di ba gusto mong humingi ng tawad? Pwes, hayaan mong ang magandang babaeng ito ang magsilbi ng maayos sa akin. Bastos! Lumayas kayo sa bahay namin. Uy, palaban ka pala, gusto ko yan. Tigil. Kapag hindi pa kayo umalis, tatawag na ako sa 911. Huwag kang magmadali. Tuturuan ko muna siyang magsilbi sa akin ng maayos. Habang nanlalaban ka, ay mas lalo kitang nagugustuhan. Walang hiya ka, bitawan mo ako. Masamang babae. At nagawa mo pang hawiin ang kamay ko? Sino ang nangangahas na sumira sa plano ko? Sir, gusto mo bang parusahan kita ng habang buhay? Ikaw? Ikaw na isang talunan. Bakit? Nakalimutan mo na ba kung paano nabali ang kanan mong kamay? Narito ako ngayon para ipaghiganti ang ginawa mo sa kamay ko. Ang mga ito ay mga dalubhasang binayaran ko ng napakalaking halaga. Ganun ba? May huling habiling ka ba bago ka matapos? Mukhang malabo na ang mga mata mo at hindi mo makita ang sitwasyon. Dahil may pera ka naman, dapat ay nagpatingin ka na sa ospital. Lapastangan, tapusin niyo na siya. Xiao Chen, napakarami nila, tumakbo ka na. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos din ito agad. Ano? Imposible ito. Sabi ko sa iyo, hindi na maayos ang paningin mo. Dapat mo na yang ipatingin. Ang lakas ng loob mong kalabanin ako? Hindi ka patatawarin ni ikalawang tiyo. Mukhang hindi lang paningin mo ang may problema. Marunong ka lang humingi ng tulong sa iba. Hindi ba gusto mong saktan ang nakababata kong kapatid? Ibablik ko sa iyo ang lahat. Dahil kapatid kita, ito ang payo ng kuya mo? Huwag kang laging sumama kay Song Shiyun. Masama lang ang matututunan mo sa kanya. Alis! Sandali. May sinira kayo? Hindi ba kayo magbabayad? Gusto niyo bang turuan ko pa kayo kung paano maging tao? Layas. Su Chen, pagbabayarin kita? Xiao Chen, kahanga-hanga ka talaga. Madam, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ang tagumpay ni Xiao Chen ngayon ay dahil lahat sa aking guro. Napakababa ng loob mo, anak. Senior brother, ang gwapo mo kanina. Itong si senior brother, hindi lang gwapo. Napakahusay pa sa panggagamot at martial arts. Bihira lang ang katulad niya sa mundo. Madam, itigil niyo na po ang ganyang papuri. Ikalawang tiyo, kailangan mo akong tulungang maituwid ang hustisya. Bakit ka naging ganyan kawawa? Ang talunang iyon, masyado na siyang mapang-api. Hindi lang niya binali ang kanang kamay ko, kanina lang. Sinampal pa niya ako. Ikalawang tiyo, kailangan mo maituwid ang hustisya para sa akin. Noong pinuntahan mo siya, bakit hindi mo sinabi sa akin? Akala ko kasi hindi naman malaking bagay iyon. Kaya hindi na ako nagbalita sa'yo. Hindi malaking bagay? Hindi mo kayang labanan ng mag-isa si Su Chen. Ikalawang tiyo, ako. Tama na. Nakabalik na ang tatay mo? Umuwi muna tayo. Nandito na ang tatay ko? Ha? Hindi lang siya basta nakabalik. Hindi maganda ang takbo ng mga pangyayari. Tara. Tagapangulo, lumabas na po ang pinakabagong resulta ng investigasyon. Anong balita? Kaya pa rin po ng dati, walang anumang kakaiba. Ibig bang sabihin noon ay si Chenner ay talagang may masamang balak laban kay Shiyun? Tagapangulo, alam kong nag-aalala po kayo kay Master Su Chen.
Pero noong mga panahong iyon, kayo rin po ang nag-alis ng kanyang lakas. Hindi ko gaanong napag-isipan ang mga bagay noon, ngunit nitong mga nakaraan ay nanghihina na ang aking katawan. Ang pagiging pinuno ng pamilyang Su ay dapat ipagkatiwala sa isang maaasahang tao. Sa tingin niyo po ba ay si Master Suitang ay pwedeng maging karapat-dapat kung dadaan muna sa pagsasanay? Masyadong makitid ang kanyang isip kapag napunta sa kanya ang pamilyang Su. Siguradong babagsak ang lahat. Tagapangulo, ayos lang po ba kayo? Sa tingin ko po ay mas lumala ang sakit nyo mula nang bumalik kayo dito sa bahay. Hindi maaari. Natatakot akong baka hindi ko na mahintay. Ang araw na malalaman ko ang katotohanan para kay Chener. Gusto ko siyang makita agad. Gusto niyo po bang makita si Master Su Chen? Oo. Masusunod po, gagawin ko na agad. Paano kung ang tungkol sa bagay na ito ay pag-usapan na lang natin mamaya? Hindi pa kami ganoong katagal nakakilala ni Su Chen. Wala pang isang buwan. Hehe. Nakikinig ka ba sa akin? Anak, mabuting binata si Su Chen. Ang husay niya sa paggamot at pakikipaglaban ay hindi matatawaran. Mabuti nga si Su Chen, kaya lang. Hehe, huwag ka nang mahiya. Tungkol sa kasunduan niyo sa kasal, ako na ang magsasabi sa kanya. Hindi po ganoon. Bakit? Hindi mo ba siya gusto? Hindi naman po. Pinagmalupitan ka ba niya? Ang iniisip ko lang po na baka pwede pa kaming magkakilala ng mas mabuti ni Su Chen at dahan-dahan nating sabihin sa kanya ito. Dahan-dahan pa? Baka maagaw pa siya ng ibang babae kapag nagbagal-bagal tayo. Maagaw? Aba, nandito na pala si Su Chen. May sasabihin ako sa iyo. Maupo ka. Tito Chen, bakit niyo po ako hinahanap? Ang iyong master at ako noon ay... Pa, Su Chen, Ikaw? gusto kayo makita ng chairman? Pero hindi ko siya gustong makita. May mabigat na dahilan ng chairman noon. Anong kinalaman niyan sa akin? Tinapos niya pa rin ang aking abilidad at pinalayas ako sa bahay. Kakaluklok pa lang ng chairman noon bilang ulo ng pamilya at kung hindi niya ginawa iyon, ang posisyon niya bilang pinuno ay makukuha ni ikalawang tiyo. Sa huli, ginawa niya lang iyon para sa sarili niya. Kung hindi naging pinuno ang chairman noon, paano kanya mapoprotektahan? Akala mo ba ay gusto lang nila na tapusin ang iyong kakayahan? Pero wala akong ginawang masama kay Song Shiun noon. Napagbintangan lang ako. Tungkol sa mga nangyari noon, pinapahanap pa rin ng chairman sa akin ang katotohanan, pero wala pa rin kinalabasan. Dati ay pinigilan niya ang aking kakayahan. Tapos ngayon tutulungan niya akong hanapin ang totoo? Talaga namang siya ay... Mawawala na ang chairman. Gusto kanyang makita. Sa huling pagkakataon, andoon din si Song Shiun. Batang master, sumama ka na sa akin pabalik. kung may kailangan kang gawin, sige na, sabihin mo lang sa akin. Kung kailangan mo ng tulong. Tama si Jackie, sige na. Kumusta? Tagapangulo. Haay. Pauwi na po kami ni Young Master Su Chen. Hihintayin ko ang pagbabalik nyo. Gusto kong ipasa ang posisyon bilang pinuno. Kay Su Chen. Sige po, darating na kami diyan maya-maya. Bumalik lang ako para patunayan na hindi ko ginalaw si Song Shiu noon. Hindi ako pumayag na maging kung sinong pinuno ng pamilya Su. Narinig mo ba lahat? Ano ang nangyari sa kanya? Mukhang napakasama ng kondisyon ng katawan niya. Haay. Mula nang umalis ka sa pamilya Su, ang pangangatawan ni Tagapangulo ay lalong humihina araw-araw. Madalas pa siyang nagsusuka ng kaunti. Lahat na ng magagaling na doktor sa mundo ay tinawag na, pero walang nangyari. May natutunan akong medisina kay matalinong Dr. Lee. Marahil. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Kinikilabutan ako sa'yo. Young Master, maaari po ba ninyong tignan ang lagay ng chairman? Pag-usapan natin iyan pagdating doon. Habi, anong nangyayari sa iyo? Ipapasa mo ba ang pagka-head ng pamilyang Pamilya Su kay Su Chen? Nakalimutan mo na ba ang panghahamak niya sa akin? Kung hinamak ka ba talaga ni Chener o hindi, alam mo ang totoong nangyari. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isiping lahat ng ginagawa mo sa mga nakaraang taon ay wala akong alam. Tungkol sa pag-akusa mo na hinamak ka ni Chener, wala lang akong mahanap na ebidensya noon. Kawawa naman si Chener. Hahaha. Kuya, alam mo ba na si Yitang ay anak namin ni Siyun? Bakit mo sinabi? Hindi ba sabi ko sa iyong panatilihin itong sikreto? Huli na ang lahat. Sina Su Chen at Han Yi ay kasalukuyan ng papunta rito. Walang hiya ka. Sinasabi ko na nga ba sa inyong dalawa? Kung bakit napaka-importante sa inyo ni Su Yitang? Dahil matagal na pala kayong naglalabuwet? Kuya, napakalaki mong hangal. Sa loob ng maraming taon, wala ka bang napansin? Oo nga pala. Yung iniinom mong gamot para sa iyong sakit? Kami ni Siyun ang personal na gumawa niyan para maging lason, kaya ka nagkaganyan. Hahaha.
Noon pa man ay dapat ako na ang pinuno ng pamilyang Su. At ang dapat na opisyal na nagpakasal kay Siyun ay dapat ako rin kuya. Hindi ka na dapat sumali pa. Hindi ako papayag na magtagumpay ka. Ang matandang ito, nakalagay pala sa testamento na kay Suchen ipapamana ang lahat. Sumulat ka ng bagong testamento, ilagay mo ang pangalan ni Yitang at sisiguraduhin kong magiging maayos ang huling sandali mo. Huwag kang umasa. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Hinding-hindi ko nahahayaang makita mo pa ang inutil mong anak. Gaya ng sinabi mo, dinamihan ko na ang dosis ng gamot. Tulungan mo ako. Walang hiya ka. Ipainom mo iyan sa kanya. Tagapangulo, anong nangyari sa'yo? Ano ang ginawa niyo? Anong ibig mong sabihin? Tumatawag pa lang sa akin si Tagapangulo kanina. Paanong bigla na lang siyang wala na? Matagal na itong sakit niya, hindi ko rin inaasahan na bigla siyang mawawala. Kuya, bakit mo ba kami iniwan? Anong gagawin namin ngayong wala ka na? Sa tingin ko, mangyayari lang ito dahil sa maraming taon ng pagkalason. Anong ibig mong sabihin? Pinagbibintangan mo ba akong tinapos ko ang sarili kong asawa? Noon nga ay may nampagbintang pa sa akin na ginalaw kita ng sapilitan. Suchen, anong sinabi mo? Nawala si Tagapangulo dahil sa lason? Pinalayas na siya sa pamilya Su. Ang mga pangyayari rito ay wala nang kinalaman sa kanya. Lumayas ka. Si Tagapangulo ang nag-utos sa akin na ibalik si B. Batang Master Suchen. Imposible. Bakit naman siya pabalikin ng asawa ko? Gusto ni Tagapangulo na ang posisyon ng pagkapuno ay ibigay kay Batang Master Suchen. Sa kanya lang ba? Sa isang taong inalis sa listahan ng pamilya Su? Imposible iyon. Nagdududa ang chairman na may hindi pagkakaunawaan sa nangyari noon. Si Batang Master Suchen ay hindi hinaras si Song Shiyun. Nakita ko iyon mismo noon. Pwede pa bang maging mali iyon? Nilagyan ng gamot ang inumin ko noon. At paggising ko ay nasa kama na ako ni Song Shiyun. Sino namang maniniwala riyan? May ebidensya ka ba? Lahat ng iyan ay mga palusot mo lang para makatakas. Pero ang gusto ng chairman ay pabalikin si Batang Master Suchen at imbestigahang muli ang kasong ito. Ngayong ang pinuno ng pamilya Su ay si Yitang. Sa bagay na ito, si Yitang pa rin ang dapat masunod. Tama iyon. Bago umalis ang asawa ko, gumawa siya ng huling habilin at sinabing ibinibigay niya ang posisyon kay Yitang. Ma, totoo ba ang sinasabi mo? Isang malaking kalokohan. Ang chairman ay kailanman hindi nagsabing ibibigay ang posisyon kay Su Yitang. Narito ang huling habilin ng asawa ko. Dati malinaw na ang nakasulat dito ay Suchen, binura ninyo lang. Wala kang say dito. Kung ano ang nakasulat ngayon, iyon na ang totoo. Suchen, talaga bang hindi mo ipaglalaban ang posisyon mo bilang pinuno? Talaga bang hindi mo ipakikipaglaban ang posisyon bilang pinuno ng pamilya? Wala akong interes na maging pinuno ng pamilya Su. Pero ito ang huling hiling ng tatay mo. Narinig mo iyan kanina sa telepono. Pero wala nga akong interes. Tingnan mo, ayaw niya mismong maging pinuno ng pamilya. Ang pagiging pinuno ng pamilya Su ay para sa unang sangay. Suchen, ayaw mo ba talagang malaman ang katotohanan sa nangyari noon? Hindi ka ba natatakot na baka sadyang pinararatangan ka lang ni Song Shiyun? Attorney Han, huwag kang magbintang ng kung ano-ano. Kahit hindi ako maging pinuno ng pamilya Su, malalaman ko pa rin ang totoo. At hahayaan mo na lang ba na makita silang sa loob ng pamilya Su ay gawin ang lahat ng gusto nila at hindi maparusahan sa mga kasalanan nila? Lason ang naging sanhi ng pagkawala ni Tagapangulo. At bago siya mawala ay ikaw pa rin ang iniisip niya, Suchen. Kapag naging pinuno ba ako ng pamilya Su, ay posible ko silang mapalayas sa pamilya Su? Kung makakahanap tayo ng ebidensya ng paglalason nila, mas maaari pa nating silang ipaharap lahat sa mga autoridad. Hindi ba mas mabuti iyon kaysa palayasin lang sila? Pero, nakasaad dito sa testamento na ibibigay ang posisyon sa unang sangay? Pwedeng pineke ang testamentong iyan. Sige. Tatanggapin ko ang pagiging pinuno ng pamilya Su. Mabuti. Ibibigay ko ang buong suporta ko sa iyo. Ako ang personal na abogado ni Tagapangulo, kaya sa pagpili ng pinuno ng pamilya Su, mayroon akong malakas na boses. Han, talagang buo na ang loob mo, nakalabanin ako. Ang posisyong ito bilang pinuno ng pamilya Su ay nararapat lang na mapunta kay Batang Master Suchen. Ang posisyon ng pagiging pinuno ng pamilyang Su ay nararapat talaga para kay Master Suchen. Hindi ako pumapayag. Ako ang asawa ni Su Rushen at nakasulat sa testamento ang pangalan ni Yitang, kaya dapat kay Yitang mapunta ang posisyon. Ako ang personal na abogado ng chairman at bago pa man mangyari iyon, personal na sinabi sa akin ng chairman na ibibigay niya kay Suchen ang pagiging pinuno ng pamilyang Su. Ganito na lang ang gawin natin, bago pumanaw ang aking kapatid. May dinala siyang kontrata na nagkakahalaga ng $1 bilyong. Ang kontratang iyon mula kay Tiansheng Group? Tama,
Kung sino man kina Su Chen at Yitang ang unang makakapirma sa kontrata, siya ang magiging bagong pinuno. Magtatagumpay ba ito? Huwag kang mag-alala. Hindi tayo magkakaroon ng problema. Mayroon akong paraan. Wala akong problema rito. Hindi mo kailangang pumayag sa gusto nila. Kahit tanggihan mo man yan, may paraan ako para mapunta sa iyo ang posisyon. Bilang pinuno ng pamilyang Su, bukod sa tulong ni Uncle Han, kailangan ko ring patunayan ang aking sarili. Tama nga ang chairman sa pagpili sa iyo. Sige, ganoon na nga ang mangyayari. Kung sino ang unang makakapirma sa kontrata ni Tiansheng Group, ay magiging bagong pinuno ng pamilya. Anong nangyari? Su Chen, Kumpirmadong laso nito. mga hayop sila. Alam ko na sila ang nagpahamak sa chairman. Malalaman ba natin kung sino? Kailangan ko ng oras. Medyo mahirap ang laso na ito. Ilang magkakaibang likido ang itinurok sa katawan bago ito tatalab. Hindi ito gagana kung may kulang na isa. Gaano kaya ito katagal? Maaaring ilang araw. O maaari ring umabot ng ilang buwan. Kung ganoon, tutulungan muna kitang maging pinuno ng pamilyang Su. Siguradong may koneksyon ang Su Rufeng sa Tiansheng Group. Para makaganti, isang paraan din ang pagbuwag sa kanyang kapangyarihan. Kung maririnig lang ito ng chairman, tiyak na matutuwa siya. Sige na, hindi ko sinabing pinatawad ko na siya. Hindi ko lang talaga gusto ang ginagawa ni Song Shiyun. Tungkol sa Tiansheng Group, sige lang at makipag-usap ka. Kahit pamalugi tayo, siguraduhin mong makukuha mo ang kontrata. Talagang mapagbigay ka sa pera. Ang chairman naman ang handang gumastos ng malaki para sa iyo. Sige, titingnan ko muna bukas kung ano ang magagawa ko. Sige po. Huy, Nandito ka na pala. Bakit ganyan ang suot mo ngayon? maganda ba? Mukhang mamahalin ang mga damit na iyan, ha? Gawa ito ng sarili naming kumpanya. Mukhang mahirap amuin ang magiging manugang ko. Ang ganda ng anak ko, pero nananatili pa rin siyang kalmado. May kakilala ka ba mula sa Tiansheng Group? Oo, mayroon. Gusto ko sanang makita. Alam ko na ang sasabihin mo. Sasama ako sa iyo. Ikalawang tiyo, magtatagumpay kaya ito? Huwag kang mag-alala. Dahil si ikalawang tiyo ay matagal ng handa. Hinto, bawal pumasok dito. Maliit na kapatid, gusto ko sana makita ang inyong boss. Mayroon ka bang appointment? Tanggapin mo na ito bilang pasasalamat. Huwag mo sana itong tanggihan. Hindi pa rin pwede. Huwag mo na akong idamay sa gulo. Sige, pumasok na kayo. Pwede ba kaming pumasok? Sumunod kayo sa akin. Magkano ang binigay nila sa iyo? Bakit sila pwedeng pumasok? Huwag ka nang magtanong. Wala kang pakialam dito. Papasok ba talaga kayo o hindi? Papasok po, papasok na. Tara na. Dito na lang muna kayo maghintay. Iho, mayroon sana kaming mahalagang business na gustong pag-usapan kasama ang chairman nyo. Oh, tapos? Hoy! Ano bang klaseng pag-uugalian? Ganito mo lang ba pinaghihintay ng nakatayo ang mga kliyente nyo? Daan-daang tao ang pumupunta dito sa grupo araw-araw. Hindi naman siguradong haharap ang chairman sa lahat. At sa tingin nyo, sino ba kayo? Ikaw. Tama na. Huwag ka nang mangistorbo sa iba. Mabuti pa tong isa, marunong makisama. Heis, bakit kailangan ganito? Sino ba siya? Sinabi ko na, huwag ka nang makialam at maghintay na lang kayo dito na ipatawag ng chairman.
Malapit ba ang loob mo sa chairman na ito? Bakit mo naman naitanong yan? Nakikita kong maraming tao sa labas ang nandito para makipag-partnership. Kung hindi dahil sa ugnayan mo sa chairman, sa tingin ko ay hindi ako makakapasok dito. Bakit? Nagsiselos ka ba? Nagpapatawa ka ba? Ako si Su Chen. Ako pa ba ang magsiselos? Sa lahat ng narito para sa partnership, pumunta na kayo agad sa conference room para sa meeting. Ay, ano yung hawak mo? Ito ang proyekto ko para sa pakikipagtulungan. Unang beses kong gagawa ng ganito. At hindi ko alam kung magugustuhan ba nila. Siguradong magugustuhan nila iyan. Maaari nyo nang ipakilala ang inyong proyekto. Nasaan ang inyong chairman? Ang ginang na ito ang aming chairman. Magsimula na kayo. Kamusta po? Ako si Su Rufeng ng Su Group. Ang aming pamilyang Su sa Jinling ay humahawak sa malaking bahagi ng merkado. At sa pagkakataong ito, dala namin ang isa naming... Tama na. Susunod. Ano? Hindi nagustuhan ng chairman ang proyekto nyo. Hindi nyo ba naintindihan? Tungkol sa kikitain sa proyektong ito, maaari naming ibigay ang 70% sa kumpanya. Susunod. Sa kikitain natin mula sa partnership, maaari kaming magbigay ng 70% sa kumpanya. Susunod. Ikaw, Dala ko ang proyektong pagtutulungan natin. Maganda ang proyekto. Pipirmahan ko na ito. Hindi mo ba muna papakinggan ang nilalaman ng proyekto ko? Nagtitiwala ako sa iyo at sinusuportahan kita. Ito ang proyektong pagtutulungan ko. Unang beses ko itong gagawin. Hindi ko alam kung magugustuhan nila ito. Siguradong magugustuhan nila iyan. dapat ay nalaman ko na noon pa na magkakutsaba kayo. Dapat din ay nalaman ko na makikipagsabuatan ka rin sa Song Shi-yun. Tungkol sa nangyari sa aking ama, hindi ko ito hahayaang matapos na lang ng ganoon. Kung ganoon, titingnan natin kung ano ang mangyayari. Aalis na tayo. Huwag nang bumalik. Hindi ko akalaing ang Tiansheng Group ay ari-arian pala ng inyong pamilyang Chen. Hindi ko sinasadyang itago iyon sa iyo. Ayos lang. Kailangan pa nga kitang pasalamatan dahil tinulungan mo akong mapirmahan ang kontratang ito. Bakit gustong-gusto ng Su Rufeng na makipagkontrata sa iyo? Bakit ba kailangang magmadali ni Su Rufeng para pumirma ng kontrata sa iyo? Nagsisikap kaming makakuha ng kontrata dahil nagkaroon kami ng pustahan ni Su Rufeng. Ang mananalo sa amin, ang magmamana ng posisyon bilang pinuno ng pamilyang Su. Kung ganoon, malaking tulong pala ang nagawa ko sa iyo. Tinulungan kita noon na gamutin ang aking Tito Chen. Kaya quits na tayo. Talagang gusto mong maging quits na tayo? Hindi. Kasi, Sige na, hindi na kita bibiruin. Sa totoo lang, hindi ka ba natatakot na baka bumaligtad si Su Rufeng sa usapan? kahit pa bumaligtad siya, nakuha ko na ang gusto ko. Ikalawang tiyo, bakit hindi na lang natin sabihin na walang bisa ang pustahang iyon? Wala rin namang magagawa si Su Chen tungkol doon. Wala kang alam. Wala namang pakialam si Su Chen kung babaligtad tayo o hindi dahil ang layunin niya ay makuha ang respeto ng buong pamilyang Su. Ang respeto? Sa kabila ng kanyang murang edad, masyado siyang madiskarte at malalim mag-isip. Hindi natin siya dapat minamaliit. Ano na ang gagawin natin ngayon? Hindi ko rin alam. Bumalik na muna tayo at kausapin ang nanay mo. Teka, ikalawang tiyo, mayroon akong naiisip na paraan. Ikalawang tiyo, mayroon akong isang plano. Anong plano? Ano kaya kung maghanap tayo ng pagkakataon para makuha ang babaeng iyon sa Tiansheng Group? Kapag nagawa na natin ang paraan, siguradong tutulungan niya tayo. Hindi pwede ang bagay na iyan. Ikalawang tiyo, hindi sa pagmamayabang, pero sa mundong ito, wala pang babaeng hindi ko napapaamo. Sinabi ko nang hindi pwede. Sa tingin mo ba ay basta-basta lang siya naging chairman ng Tiansheng Group? Sumama ka na sa akin pabalik. Opo, Madam, kumusta na? Nalaman ko na. Ang lason sa loob ng katawan ng iyong ama ay napaka-espesyal. Ito ay gawa sa 3 magkakaibang likido. Matapos itong maabsorb ng katawan, sa loob ng katawan ng ama mo ito ay nagbabago at nagiging ganap na lason. Ang ganitong uri ng lason, sa karaniwang pagsusuri,
ay hinding-hindi matutuklasan. Anong 3 uri ng likido ang mga iyon? Isinulat ko na rito. Sundan mo ang mga pangalang iyan para mag-imbestiga. Basta't mapatunayan natin na bumili si Song Shiyun ng mga likidong ito, magiging malakas itong ebidensya. Salamat po, madam. Senior brother, iligtas mo ako. Anong nangyari sa'yo? Senior brother, tulungan mo ako. Anong nangyari? Lumabas kami ni Ate Jackie para maglakad-lakad, pero yung bastos na lalaki noon, muling nanggugulo sa amin. Nasaan kayo? Papunta na ako agad. Takbo sa kanan. Hinto! Hahaha. Hahaha. Takbo sige. Bakit hindi ka na makatakbo ngayon? Ang mapagsilbihan ng batang amo na tulad ko ay isang malaking swerte para sa inyo. Ang lakas ng loob mong hawakan ako? Kapag nalaman ito ni Pamilyang Chen, hinding-hindi ka niya mapapatawad. Aba, hahaha. Mukhang nagkakamali ka. Bakit naman kita sasaktan kapag ginamit ko ito at wala ka nang magagawa dahil may mangyayari na sa atin? Pakakasalan na kita sa pamilya ko. Pwe, bastong lalaki. Bakit sa tabi ni Su Chen ay ang daming magagandang babae? Pero hindi bale, ngayong araw, kayong dalawa ay magiging pag-aari ko na. Kayong dalawa, magiging mga babae ko kayo. Bitiwan mo si Ate Jackie. Walang babaeng hindi ko kayang makuha. At sa araw na ito, lilitisin kita. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Sinong nangahas na sumira sa diskarte ko? Huwag kang mag-alala, nandito na ako. Ikaw na naman? Su Chen! Pwede mo akong hamakin, pero ang saktan ang mga taong malapit sa akin, hinding-hindi maaari. Tapusin niyo siya. Sinabi ko na, pwede mo akong saktan, pero ang galawin ng mga mahal ko sa buhay, hinding-hindi maaari. Sinabi ko na sa iyo, okay lang na ako ang kalabanin mo, pero ang galawin ng mga taong malapit sa akin, hindi maaari. Anong balak mong gawin? Mukhang kung hindi ko pagagamitan ng dahas, ay hindi ka pa matututo. Anong gagawin mo sa akin? Magsisimula na ang live stream? Nasaan na ba si Yitang? Hindi ko rin alam. Hindi ba't magkasama kayong bumalik? Ang walang hiyang batang iyon, hindi ko alam kung saan na naman nagpunta. Ilang araw pa lang siyang nakakabalik, pero nawala na naman siya. Bakit mo siya tinatawag na walang hiya? Anak mo siya. Huwag kang maingay. Anong kinatatakutan mo? Ang matandang iyon ay napaalis na natin ng tuluyan. Sa totoo lang, ang paraang naisip mo ay talagang epektibo. Malaking halaga ang ginastos ko sa livestream na ito. Para lang makita ng lahat si Yitang, ito na ang pagkakataon niyang ipakita ang galing niya. Hi, dahil hindi natuloy ang kontrata ni Tiansheng Group, ito na lang ang magagawa natin. Panoorin mo lang kung paano ko tutulungan si Yitang. Mga kaibigan, ang produktong ito ay gawa mismo sa aming sariling pabrika. Ang ginamit dito ay ang pinakamaganda sa merkado. Maaari nyo itong ikumpara sa iba. Garisadong ito ang may pinakamagandang kalidad. Ang produkto namin ay talaga namang napaka-epektibo. Presyo? May nagtatanong po tungkol sa presyo. Ang ganitong uri ng produkto, kapag binili nyo sa ibang platform, siguradong aabot ito ng ilang daang dolyar, di ba? Pero ngayong araw, para makatulong sa kapwa ang aming chairman, napagpasyahan niyang magbenta ng isang batch kahit malugi kami, ang presyo ay nasa 2 numero na lang sa dolyar. May nagtatanong kung sino ang chairman namin? Siya ay walang iba kundi si Su Yitang. Siya po ay isang tao na mahilig sa pagkakawanggawa, mabait ang puso at ang kanyang dating ay talaga namang kahanga-hanga. Ma, tulungan niyo po ako. Anong nangyayari? Ma, tulong po. Ma, tulungan mo po ako. Anong nangyayari dito? Ma, iligtas niyo po ako. Anong nangyayari? Nay, tulungan niyo po ako, ma. Ano bang nangyayari dito? Ano ba talagang nangyari? Ang walang hiyang si Su Chen, pinahihirapan niya ako. Su Chen?
ang saktan ang panganay na amo ng pamilyang Su, alam mo ba ang kasalanan mo? Sa harap ng maraming tao ay nang maliit ka ng babae. Suyitang, alam mo ba ang iyong kasalanan? Ano? Hindi ba sinabi ko na sa iyo na huwag mo silang pupuntahan? Bakit hindi ka nakikinig? Ikalawang tiyo, akala ko po ay kaya ko nang ayusin ang dalawang babaeng iyon. Kasalanan ito ng walang hiyang si Su Chen. Lagi na lang siyang sumasulpot. Ikalawang tiyo, paparusahan mo siya. Bakit hindi ka pa lumuluhod at humingi ng tawad? Sino sa tingin mo ang kausap mo? Ako? Luluhod at hihingi ng tawad? Ang mga ebidensya ng krimen ng anak niyo ay nasa kamay ni Uncle Han. Maniwala ka sa akin, ipapakulong ko siya habang buhay. Xiao Chen? Magkakapamilya naman tayo? Bakit kailangang umabot sa ganito? Magkakapamilya? Noong pinagbintangan mo ako at naging dahilan para mapalayas ako sa pamilya Su, bakit hindi mo naisip na pamilya mo ako? Xiao Chen? Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka kailanman pinagbintangan ni Mama. Tumahimik ka. Hindi kita ina. Matagal nang wala ang tunay kong ina. Kahit na si Shiyun ang pinakasalan ng iyong ama, hindi ka dapat nagpapakita ng kawalan ng galang. Sa isang taong pinagbintangan ako para lang sa sarili niyang anak, bakit pa ako magbibigay ng galang? Xiao Chen? Balak mo ba talaga itong ituloy? Bibigyan ko kayo ng dalawang pagpipilian. Una, aminin niyo ang katotohanan sa nangyari noon. Pangalawa, ako mismo ang magpapakulong kay Suyitang. Su Chen, wala kang hiyang bata ka. Hindi kita mapapatawad. Tumahimik ka. Xiao Chen? Kapag ba sinabi ko ang totoo tungkol sa nakaraan, patatawarin mo na ba si Yitang? Kailangang maprotektahan si Yitang. Sige. Sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan. Pwede ko nang sabihin sa iyo ang totoo tungkol sa nangyari noon. Noong panahong iyon, totoong ako ang naglagay ng gamot sa inumin mo. Dahil ikaw ang panganay na anak ng pamilya Su, natatakot ako na ang matandang si Su Ruchen ay ibigay sa iyo ang posisyon bilang ulo ng pamilya Su. Kaya naisipan kong baligtarin ka para mapatalsik ka sa pamilya Su. Kaya nilagyan kita ng gamot at dinala ka sa kama ko. Kakaasawa pa lang sa iyo ng ama ko noon? Ginamit mo ang pagmamahal niya sa iyo? Para gumamit ng ganyang maduming taktika, napakasama ng ugali mo. Ang lahat ng ito ay sarili kong desisyon. Walang ibang nakakaalam tungkol dito. Parang awa mo na kay Yitang. Mabuti naman sa iyo na napilitan kang sabihin ang katotohanan ngayong araw. Ngayon, kusang loob ka bang susuko sa presinto? O ako pa ang magdadala sa iyo roon? Subukan mong ipakulong ang mama ko dahil hindi kita mapapatawad. Xiao Chen? Siya pa rin naman ang legal na asawa ng iyong ama? Hindi ba tayo pwedeng mag-usap muna tungkol dito? Wala akong karapatang patawarin siya para sa aking ama. Anong ibig mong sabihin? Dahil nilasundin niya ang papa ko, hindi ba? Siya rin ang dahilan kung bakit wala na ang aking ama, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Masyado kaming nagmamahalan ni Ruchen. Paano ko siya magagawang saktan? Song Shion, sayang ang galing mo sa pag-arte. Dapat pala naging artista ka. Matagal nang mahina ang katawan ni Kuya. Alam na yan ng lahat ng tao rito, kaya paanong magagawa ni Siyun na pagbayarin siya? Paano kung mayroon akong ebidensya? Batang Master Su Chen, dala ko na po ang mga ebidensya. Salamat, Uncle Han. Ano to? Huwag mong sabihin ang ebidensya mo. Ay ang mga mumurahing test tube na to. Ayos lang kung wala kang alam kaya hindi mo yan makilala. Pero sigurado akong kilala yan ng nanay mo. Ikaw, Ito, pamilyar ka naman dito, hindi ba? Hindi ko pa yan nakikita. Talaga? Kung gayon, bakit ayon sa resibong nakuha ko sa supplier, sinasabing matagal ka nang bumibili ng mga likidong ito? Ang tatlong likidong ito ay hindi nakakalason. Pero kapag pinaghalo ang mga ito, magkakaroon ito ng reaksyon at magiging malakas na lason kahit gaano pa kalakas ang katawan ng isang tao. Kung 3 taon itong iinom ng ganitong lason, siguradong hihina at bibigay ang katawan nito. At sa pagsusuri ng dugo ng tatay ko, halatang uminom siya ng lason na ito sa loob ng mahabang panahon. Hindi ako yon. Matagal mo nang binibili ang lason na ito. At ikaw ang taong pinakamalapit sa tatay ko. Sino pa ba kundi ikaw? Sabi ng, hindi ako.
Huwag mo akong paratangan ng ganyan. Nasa harap mo na ang ebidensya? Kung tatanggi ka pa rin, kahit huli ka na, mapipilitan akong ibigay ka. Kasama ang suyitang. Sa mga pulis. Ikaw, Bakit? Babalak ka pa bang sabihin wala kang kinalaman dito? Ma, talaga bang ikaw ang nagpahamak kay Papa? Bakit? Di ba mahal na mahal mo si Papa? dapat nating protektahan ang ating anak. Oo. Ako ang gumawa ng lahat ng ito at walang kinalaman ang ibang tao. Ako ang mag-isang gumawa ng lahat ng ito at walang kinalaman ang ibang tao. Bakit? Miss Song, sumama po kayo sa amin. Yitang, makinig ka ng mabuti kay ikalawang tiyo simula ngayon. Ma, huwag kang umalis. Suchen, walang hiya ka. Dahil sa iyo ay makukulong ang nanay ko, hindi kita mapapatawad. Su Yitang, hindi mo nakuha ang kontrata ng Tiansheng Group, kaya ang dapat maging pinuno ng pamilyang Su ay si Batang Master Su Chen. Nakakasuka. Siya lang? Magiging pinuno ng pamilyang Su? Attorney Han, si Su Chen sa pamilyang Su ay wala namang matibay na pundasyon. Ang ginagawa mo ay hindi makakabuti. Ako ang magsisilbing pundasyon ni Batang Master Su Chen. Uncle Han, Mula ngayon ang pinuno ng pamilyang Su ay si Batang Master Su Chen na kailangan nyo lang sumunod sa bawat utos. Ikalawang tiyo. Huwag kang mag-alala. Hindi rin siya magtatagal sa posisyon niya. Ikalawang tiyo. Ikalawang tiyo. Saan ka pupunta? Sabi mo noong nakaraan, pumunta ka sa Xiangshui Little Kitchen at sinaktan ka ni Su Chen. Tama? Doon ba ay may dalawang babae na may kakaibang relasyon kay Su Chen? Ang walang hiyang Suchen na yon, pinotektahan niya ang dalawang babaeng iyon? Pero hindi ko rin alam kung ano ang relasyon nila. Dahil pinrotektahan niya sila, tiyak na hindi sila ordinaryong tao. Ganito, kukunin ko muna ang dalawang babaeng iyon para pilitin si Su Chen. Napakawalan ang nanay mo. Dapat ba nating kunin din ang babaeng si pamilyang Chen? Masyadong malakas ang puwersa ni pamilyang Chen. Huwag muna natin silang kalabanin. Sige. Teka. Isama mo ako. Anak, hindi ka pwedeng sumama. Inako ng nanay mo ang lahat dahil gusto kanyang protektahan. Ikalawang tiyo, anong itinawag mo sa akin? Anak, May isang bagay na dapat mo nang malaman. Sa totoo lang, hindi ka anak ni Su Ruchen, kundi anak kita kay Shion. bakit kaya ako gustong makausap ni Tito Chen? Malamang ay may importante siyang sasabihin. Tungkol saan kaya yon? Kahit na. Nagbablush ka ba? Hindi, nanunuyo lang ang balat ko. Nga pala, hindi ko rin alam kung ano ang pakay ng papa ko sa iyo. Siguro ay para i-celebrate na ikaw na ang bagong pinuno ng pamilya Su. Wala naman talagang dapat i-celebrate, pero maraming salamat pa rin. Kung mga ilangan ka man ng tulong sa pamilya Su sa hinaharap, maaari kang lumapit sa akin. Kung gayon, maraming salamat sa babaeng CEO ng pamilyang Tiansheng Group. Oh, nandito na pala si Xiao Chen. Hay naku, kanina pa kita hinihintay. Halika, maupo ka. Xiao Chen, hindi ko alam kung ano ang mga gusto mong pagkain. Kaya kinuha ko na ang lahat ng mga espesyal na pagkain. Dito sa restaurant para sa iyo. Nakakahiya po sa gastos nyo, Tito Chen. Huwag kang mag-alala, walang problema sa gastos. Ang dahilan kung bakit kita pinapunta rito ay dahil may magandang balita ako sa iyo. Andito ako ngayon dahil may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang magandang balitang sinasabi ni Tito Chen. Ito ay tungkol sa... Hehe. Siyempre, tungkol ito sa inyong pangarap. Uy, Su Chen, gusto mo ba ng sabaw? Ipaghahanda kita. Huwag na pong abala, ako na lang po. O sige lang, ako na ang maghahain sa iyo. Salamat po. Uy, Xiao Chen. Ano po iyon? Tungkol sa iyong guro, bago siya nawala, may nabanggit ba siya sa iyo? Tungkol sa inyong pamilya Su at sa aming pamilyang Chen. Heto na ang sabaw, tikman mo kung masarap. Salamat po. Anak naman, bakit ang hilig mong sumingit? Ganito iyon,
May sinabi ba ang guro mo noong nabubuhay pa siya tungkol sa inyong pamilya, Su? Sandali lang po. Pasensya na. Sasagutin ko lang itong tawag. Sige, sige. Sagutin mo muna ang tawag. Ano? Ulitin mo nga. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo? Sigurado ka bang tama ang balita? Hindi ito maaaring magkamali. Ako mismo ang nagpadala ng tao para magmanman na wala ang bakas ni Suyitang simula kaninang umaga. Dinala ni Su Rufeng ang mga tao papunta sa direksyon ng Xiangshui Little Kitchen. Pupunta na ako agad. Kailangan mo ba ng tulong mula sa aking mga tao? Bantayan mo si Suyitang. Tingnan mo kung saan siya pupunta. Ako na ang bahala kay Surufeng. Sige. Sige. Anong nangyari? May kasamang mga tao si Surufeng. Papunta sila sa bahay ng guro ko. Ano? Anong balak niyang gawin? Hindi ko alam. Kaya kailangan ko munang bumalik doon. Kung ganoon, sasama na ako sa iyo. Wag na. Kaya ko namang harapin si Surufeng. Ayaw ko na kayong madamay pa rito. Teka lang. Hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa akin. Pa, sa ganitong pagkakataon pa ba? Tito Chen, pag-usapan na lang natin iyan pagkatapos ko rito. Sige, ganoon na nga lang. Oh, kailangan mo ba ang tulong ni Pamilyang Chen? Wag na po. Kaya ko itong resolbahin mag-isa. Mabuti. Itong manugang ko, kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Karapat-dapat pagkatiwalaan. Nay, binili ko na po ang mga gulay na kailangan nyo. Sige, hugasan at ihanda mo muna ang mga iyan. Pupunasan ko lang ang mesa. Nay, iniimbitahan niyo po ba ang senior brother ko na kumain dito sa atin? Ang senior brother mo, kabubuo pa lang niya bilang pinuno ng pamilyang Su, kaya dapat natin siyang i-celebrate. Pinuno? Napakagaling naman niya. Bilang pinuno, siya ang namamahala. Maging ang mga kumpanya sa likod ng pamilyang Su ay mapupunta lahat sa pamamahala ng senior brother mo. Ibig sabihin ba nito ay mayaman na siya, malakas sa martial arts, at magaling pa sa medisina? Tama, napakagaling niya talaga. Teka, hindi ba't sabi mo noon ay hindi mo gusto ang senior brother mo? Bakit ngayon? Parang concern na concern ka. Sino nagsabi na hindi ko gusto si senior brother? Baka mamaya, natatandaan pa niya noong hinampas mo siya ng kahoy. Hahanap ako ng pagkakataon para humingi ng paumanhin sa kanya ng maayos. Pag-isipan mo na lang kung paano niya magagawang lumapit para iligtas ka. Isipin mo na lang muna kung paano kanya maililigtas. Sino ka? Pwede kong sabihin sa'yo kung sino ako, pero sabihin mo muna sa akin. Ano ang ugnayan niyo ni Su Chen? Si Su Chen ay ang aking... Zihan. May kailangan po ba kayo kay Su Chen? Oo, malaking bagay. Yung may matitinding parusa. May nagawa ba sa iyong masama si Xiao Chen? Napakarami niyang atraso sa akin. Humihingi po ako ng paumanhin para kay Xiao Chen. Kung tungkol ito doon, pwede ba nating daanin sa pera? Kahit magkano pa yan, sabihin mo lang ang halaga. Pera? Hindi ko kailangan yan. Pero, totoong may maitutulong ka sa akin. Paano? Simple lang, paparusahan muna kita ng husto. Subukan mo lang. Subukan mo. Bitawan mo siya. Pwede ko siyang bitawan. Basta't kainin mo muna ang bagay na ito. Papakawalan ko siya. Pero kainin mo muna ito. Ma, huwag kang makinig sa kanya. Ayaw mo? Huwag mo akong sisisihin sa mangyayari. Kakainin ko. Ma, huwag mo siyang pakinggan. Kinain ko na. Pwede mo na ba siyang pakawalan? Sino ang nagsabing pakakawalan ko siya? Ikaw. Ma, Gusto ko ring maranasan ni Su Chen kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Ma, Sa wakas, dumating ka rin. senior brother, pinilit niya kaming dalawa ni Mama na lumunok ng kung ano. Anong ipinakain mo sa kanila? Siyempre, lason. Ibigay mo ang lunas. Kung ganoon, sumama ka sa akin sa presinto para magpaliwanag. Sabihin mo na ikaw lang ang nag-imbento ng kaso laban kay Shiyun. At sabihan mo ang mga pulis na pakawalan siya. Hindi mangyayari iyan. Wala na pala tayong magagawa. Nang gawin ko ang lason na iyan, wala akong inihandang lunas. Walang hiya. Bakit? Ano ang pakiramdam na mawala ang pinakamahalaga sa buhay mo? Ano? Ha 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 ha. Pagbabayarin kita. Sa lagay mong iyan, huwag mong sisihin si ikalawang tiyo sa gagawin niya dahil hindi ka dapat pumunta rito ng mag-isa. Para sa isang katulad mong basura, sapat na ang ako lang mag-isa. Hindi ito maaari. Ang panghahamak mo at ni Song Shiyun noon,
ang bumuo sa pagkatao ko ngayon. Ang kakayahan ko ay hindi mo kayang tapatan. Ang kakayahan mo. Bakit bumalik ito ng ganoon kabilis? Ito ay dahil sa aking guro. Dahil sa tulong ni matalinong Dr. Lee. Ano? Ang guro mo ay si matalinong Dr. Lee? Kaya naman, ano man ang ilagay mong lason, kaya ko itong gamutin. Hindi tayo nakakasiguro diyan. Dahil alam mo kung nasaan ako, dapat alam mo rin na nawawala si Suyitang, di ba? Anong ibig mong sabihin? Ang lasong ito ay hindi mo malulunasan at hindi rin kita bibigyan ng pagkakataon. Noong naglalaban kami ni Su Yitang sa entablado, iyon din ang iniinom niyang gamot. Mabuti naman at napansin mo. Ininom mo lahat yan ng sabay-sabay. Paanong makakayanan ng katawan mo yan? Huwag mong ubusin ang buhay mo. Siguradong matatapos ka na dito sa araw na ito, kahit pa magkasabay tayong mawala. Baliw. Xiao Chen, halatang mas lumakas ang puwersa niya kaysa kanina. Mag-ingat ka. Titingnan ko kung gaano talaga siya kalakas. Su Chen, ngayong araw sa susunod na taon ang huling araw mo. Ang mga salitang iyan, itabi mo na lang para sa sarili mo. Pwede na ang lakas mo. Kung matatalo man kita, hindi na rin masama ang naging buhay mo. Huwag mong isipin na ikaw lang ang may tableta. Huwag mong kakalimutan na alagad ako ni matalinong Dr. Lee. Sapat na ang isa. Dapat na itong matapos. Napakayabang mo. Ikalawang tiyo? Totoong hindi ako nagmamayabang. Ilabas mo ang panlunas at palalagpasin ko ito. Walang panlunas. Ibigay mo sa akin ang panlaban sa lason at maaari kitang palampasin. Walang panlaban sa lason. Kung ganoon, sabihin mo sa akin kung nasaan si Su Yitang. Nananaginip ka ng gising. Kung ayaw mong sabihin, ako na mismo ang aalam niyan. Hinding-hindi mo iyan malalaman. May sasabihin akong lihim sa iyo. Ano? Si Su Yitang ay anak namin ni Shiyun. Noong mga panahong iyon, nakuha ko na siya noon pa man. Napakakaawa ang matandang si Su Ruchen. Hanggang ngayon iniisip pa rin niya na anak niya si Su Yitang. Hayop ka. Ang pagiging pinuno ng pamilyang Su ay dapat sa akin, pati na rin si Su Shiyun ay dapat mapasa akin din. Ang matandang si Su Ruchen, wala siyang kwenta. Ha 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 ha. Tatantanan na kita sa mundong ito. Humingi ka ng tawad sa aking ama. Zihan, anong nangyayari sa iyo? Kumakalat na ang lason. Anong gagawin natin? Madam, Anong balita? masyadong mapanganib ang lason na ito. Hindi ko akalain na ganito kasama si Su Rufeng. May lunas ba sa lason na ito? May lunas naman, kaya lang. Kaya lang ano? Para makagawa ng gamot, kailangan ng isang uri ng halamang gamot na tinatawag na Songhualian. Masyadong bihira ang Songhualian. Hindi ito mabibili sa mga karaniwang botika. Kung wala sa mga karaniwang botika, ano kaya kung pumunta tayo sa auction ng mga halamang gamot para tingnan? Wala na tayong ibang pagpipilian. Huwag kang masyadong mag-alala. Siguradong magiging maayos din ang kalagayan nila. Hindi pa rin nagigising si Madam at ang nakababata kong kapatid. At hindi pa rin natin alam kung nasaan si Su Yitang. Hay, nararamdaman kong hindi magiging madali ang mga susunod na mangyayari. Kahit gaano pa kahirap yan, tutulungan kita. Salamat. Tutulungan ko muna si Madam at ang kapatid ko para hindi kumalat ang lason sa katawan nila. Pagkatapos ay pupunta na tayo sa auction ng mga halamang gamot. Sige, Sir, kailangan pong magsuot ng formal na kasuotan bago makapasok dito. Maaari po bang pagbigyan niyo na ako? May kailangan lang akong asikasuhin sa loob ng subastang ito. Pasensya na po, hindi ko po kayo maaaring pagbigyan dahil ito po ang aming patakaran. Kung ganoon, uuwi muna ako para magpalit ng damit. hoy, sandali lang. Ako ang direktor na si Chen Jiaki mula sa Tiansheng Group at kasama ko siya. Isasama ko siyang pumasok sa loob. Kayo po pala iyan, Director Chen. Tuloy po kayo. Sige po. Isa kang kagalang-galang na pinuno ng pamilya Su, pero hinahayaan mong harangin ka lang sa labas. Ang alam ko lang ay ang manggamot at magligtas ng buhay. Nagbibiro lang ako. Mahusay ka na sa ginagawa mo. Su Yitang, So, head ng pamilya, nagtago ka ng matagal? Ano na namang masamang balak ang ipinapagawa sa iyo ni Su Rufeng? masamang balak? Huwag kang mambintang ng ganyan. Lagi akong sumusunod sa batas. Ang isang kriminal na nagsasabing sumusunod sa batas, iyon na ang pinakamakatawang biro na narinig ko.
Huwag muna kayong magalak. Hindi ito masamang balak. Ang alam ko lang, ngayong araw sa Jinling, itong tanging songhwalian. Siguradong makukuha ko. Nagkutsaba pala kayo ni Surufeng. Nilason niya kami. At tinanggalan mo ako ng lunas. Napakasamang paraan. Punong pamilya Su, huwag kang basta-basta magsalita. Auction ito. Ang lahat ng gamot ay kailangang makuha sa pamamagitan ng bidding. Kung wala kang kakayahang makuha ang gamot, huwag mong sisihin ang iba. Dito pala niya tayo hihintayin. Gusto ko ngang makita. Si Batang Master Suyitang, gaano ba kayaman? Hindi naman gaanong marami. Iniwanan lang naman ako ng nanay ko ng mga mahigit $1 bilyong. Oo? Umaasa lang pala sa nanay? Huwag mo akong madaan sa salita. Panoorin mo na lang mawala ang asawa ng guro mo dahil sa lason. Hahaha. Mga kagalang-galang na panauhin, hayaan ninyong ipakilala ko ang ating mga item para sa bidding ngayong araw. Mayroon tayong 5 pambihirang halamang gamot. Tianlong Herb, Pupok Siang, Hong Tihua Flower, at Yue Kishen Siempre. Ang pinaka-espesyal sa lahat ay ito, ang Songhwalian. Lahat ng ito ay pambihirang gamot? Hindi ko alam kung sino ang nasa likod ng subastang ito. Kung gusto mo ang mga yan, bibilhin ko silang lahat para sa'yo. Huwag kang magbiro. Mukhang malaking pera ang kailangang gastusin para mabili ang lahat. Mayaman ako. Pero hindi naman akin ang pera mo. Ang pera ko ay pwedeng maging sayo rin kung nanaisin mo. Unahin muna natin ang kailangang gawin. Ngayon, sisimulan natin ang bidding para sa espesyal at pambihirang gamot na Songhwalian. Magsisimula ang presyo sa $50 milyong, na may dagdag na $5 milyong bawat tawag. 55 at kalahating milyong $. 60 milyong $. 65 milyong $. 75 milyong $. $100 milyong. Magbabayad ako ng $100 milyong. Alok ang ginoong ito ng $100 milyong. Mayroon pa bang magtataas ng presyo? Mga ginoo at gining, ang bihira at natatanging Songhua Lotus ay sadyang napakabihira at mahirap mahanap. $110 at $10 milyong. $110 at $10 milyong. Mayroon pa bang gustong mag-alok ng mas mataas? $120 milyong. $200 milyong. $200 milyong. Nag-alok ang ginoong ito ng $200 milyong. $200 milyong. Una, $200 milyong. Ikalawa, mukhang sa araw na ito, ang bihira at natatanging Songhua Lotus ay mapupunta na sa ginoong ito. $250 milyong. $300 milyong. Diyos ko, $300 milyong. Ang Songhwalian na ito, sa wakas ay ipakikita na ang kanyang ningning. Suchen, Siguro ay hindi na magdadagdag pa si Su Yitang? Kahit pa nag-iwan sa kanya ng mga ari-arian si Song Shiyun, kung gagamitin niya ang lahat para lang makuha ang Songhwalian, parang itinapon na lang niya nang wala ang lahat ng kanyang huling baraha. Bagaman tanga siya, sa tingin ko naman ay hindi siya aabot sa ganung katangahan. Ginoong nag-alok ng $300 milyong. Mayroon akong isang nakakalungkot na bagay na dapat sabihin sa inyo. Lahat ng mga bank card sa ilalim ng pangalan niyo ay naka-freeze na. Pasensya na po, hindi po valid ang inyong bid. Ano? Sinasabi mo bang lahat ng bank card ko ay naka-freeze? Opo, humihingi po kami ng paumanhin. Sandali lang po. I-check ko lang ulit. Sige po sir, gawin niyo ang kailangan niyo. hindi pa rin ba sumasagot si Uncle Han sa tawag? Hindi pa rin ba sumasagot si Uncle Han? Sir, kung hindi niyo pa rin maayos ang problema sa mga bank card niyo, mapipilitan na akong ideklara ang inyong pag-alis sa auction na ito. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng konting oras. Nagiging mahirap po ito para sa amin. Hindi ko akalain na ikaw, Suchen, ay magkakaganyan din. Magbibid ako ng $300 milyong. Ngayong araw, ang Songhua Lotus na ito ay dapat maging akin. Hindi ko alam kung anong pakananan naman ang ginagawa ni Su Yitang. Bakit biglang na-freeze ang bank card ko? Paano kung hindi ko na ba talaga maililigtas ang asawa ng guro ko? $500 milyong. Dati, lagi mo akong pinoprotektahan. Ngayon naman, ako naman ang magpoprotekta sa iyo. $500 milyong. Ang Direktor Chen ni Tiansheng Group ay nag-alok ng $500 milyong. Ang Songhwalian na ito, sa ganoon kalaking halaga, ay maituturing na sulit ang halaga sa mundong ito. Ang babaeng walang hiya na iyon. Jiaki, ikaw. Wala itong problema. Dahil iniligtas mo ako at ang tatay ko noon, ituring mo na itong regalo ko sa iyo. At isa pa, ang $500 milyong para kay Tiansheng Group ay wala lang. Salamat. $500 milyon sa unang pagkakataon. $500 milyon sa ikalawang pagkakataon. Hindi maaari. Hindi ko pwedeng gastusin lahat ng pondo na iniwan sa akin ng nanay ko. $500 milyon sa ikatlong pagkakataon. Pagbati sa Direktor Chen ni Tiansheng Group, nakuha niyo ang Songhwalian. Su Chen, nakuha mo nga ang Songhwalian, pero ano ngayon? Mapapakinabangan mo ba iyan? Kapag ininom ang Songhwalian na ito, maya-maya lang ay magigising na siya.
Hindi na sayang ang paghihirap natin. Salamat talaga sa tulong mo. Gagawa ko ng paraan para mabayaran ka. Ginawa ko ito hindi para lang makarinig ng salamat. At isa pa, hindi ko naman inaasahang babayaran mo ako. Hindi ba nakainom na si Zihan ng bulaklak na lotus? Bakit nagkakaganyan pa rin siya? Iyan ang masamang dugo na iniluwa niya. Hindi ba dapat ay uminom na ng songhwalian ang kapatid nating si Zihan? Bakit ganito pa rin ang nangyayari? Ito ang nilabas niyang lason. Magiging maayos na siya ngayong nailabas na ito. Nasaan ako? Nalason ka kanina at iniligtas ka ni senior brother. Nagdulot pa po ako ng abala kay senior brother. Walang anuman iyon. Magpahinga ka muna ng mabuti. Gising na rin marahil ang lola. Pupuntahan ko muna siya. Nalason din po ang mama ko? Oo. Kaka-recover mo lang? Kaya baka hindi mo pa masyadong maalala ang mga nangyari. Huwag mo munang pagurin ang isip mo. Magpahinga ka muna. Anong nangyari kay mama? Wala na rin ang lason sa katawan niya. Titingnan ko lang siya. Ma? Pakawalan mo ang lola ko. Pakawalan mo ang aking guro. Suchen, hindi mo ito inaasahan, no? Ano naman kung nakuha mo na ang songhwalian? Ngayong araw, matatalo ka pa rin sa akin. Xiao Chen, wag mo na akong intindihin. Ano ba ang gusto mong mangyari? Saktan mo ang iyong sarili. Lumuhod ka sa harap ko at ang dalawang babaeng iyan. Pagsilbihan niyo ako sa loob ng aking kwarto. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Huwag kayong magpaabuso sa banta niya. Ang iyong guro ay malapit na sa dulo ng buhay. Hindi na ito sulit. Manahimik ka. Pwe, Susunod ba kayo o hindi? Kapag hindi, tatapusin ko siya ngayon din. Kapag may ginawa kang masama sa guro ko, sisiguraduhin kong magsisisi ka sa buhay mo. Hahaha. Nasa mga kamay ko na ang iyong guro. Gagawin niyo ba ang utos ko o hindi? Ganto na lang. Pakawalan mo ang guro ko at gagawa ako ng paraan para makalaya sa kulungan si Song Shiyun. huwag, Xiao Chen. Nakalimutan mo na ba si Song Shiyun at kung paano kanya hinamak noon? Walang hiya ka, manahimik ka na. Huwag mong gawin ito para sa guro mo. Huwag mong gawin ito para sa akin. Ma, Hayop ka. Hayop ka. ma, ayos ka lang ba po? Sinabi ko na sa inyo, okay lang na ako ang saktan nyo, pero ang saktan ang mga taong malapit sa akin, hindi ko papayagan. Walang hiya ka, tatapusin kita. Kapag may masamang nangyari kay madam, pagbabayarin kita. Parurusahan kita? Bitawan niyo ako, maghihiganti ako para kay mama. Tatapusin na kita. Ang mahalaga ngayon ay mailigtas muna si madam. Maililigtas pa ba siya? Magtiwala ka kay senior brother. Siguradong maililigtas ni senior brother si madam. Dali, itayo niyo si madam po. Madam, iniligtas ako ng master ko noon at hindi ko pa nasusuklian ang kabutihan niya, kaya hindi ka pwedeng pumunta. Kukuha ako ng medical box. Huwag na. Mahirap pigilan ang sugat gamit ang ordinaryong benda. Tumigil na ang pagdaloy nito. Kumusta na ang nanay ko? Maayos na siya. Hindi naman nadamay ang kanyang mga organo. Ma, gising ka na. Si senior brother ang nagligtas sa iyo. Xiao Chen, salamat sa tulong mo. Ibigay mo ito kay madam. 3 beses sa isang araw. At gagaling din siya sa lalong madaling panahon. Akala ko ay hindi ko na makikita muli ang nanay ko. Salamat sa iyo, senior brother. Yakap-yakap mo ako, hindi na ako makahinga. Pasensya na, senior brother. Hello? Sige, naintindihan ko. Kakatawag lang ni Papa. At ang sabi niya, tungkol sa pagkakandado ng bank card mo, may lead na kami. Sige, pakiabot ang pasasalamat ko kay Tito Chen. Siya, anong plano mong gawin sa kanya? Ibigay na lang siya sa mga pulis. Dahil sa apelido niyang Su, hayaan siyang makasama ang maginang si Song Shiyun. Naging madali pa para sa kanya. Sana habang nasa loob siya, ay magawa niyang magbago para sa ikabubuti. Pa, iying bank card ni Su Chen na nakandado, ano ba talaga ang nangyari? Ang bagay na ito ay mahaba-habang kwentuhan. Pag-usapan na lang natin pagdating ni Xiao Chen. Teka, bakit hindi siya sumama sa iyo? Hinatid niya lang si Suyitang sa istasyon ng pulis, parating na rin siya mamaya.
Siya nga pala pa. May gusto sana akong hilingin sa inyo. Hahaha. Sa pagitan ng mag-ama, hindi na kailangang makiusap pa. Sige, magsalita ka na. Kasi po, tungkol ito sa kasunduan sa kasal namin ni Suchen. Hahaha. Nabalitaan kong gumastos ka ng 500 milyong dolyar sa auction para sa akin at binili mo ang songwali kaya magugustuhan niya man o hindi, magiging manugang ko na siya. Kaya po, gusto ko sanang pakiusapan niyo si Suchen tungkol sa magaganap na kasal namin. Mukhang natauhan na ang anak ko ah. Akala ko kasi ipagpapaliban mo na naman ang kasal. Hindi po, dahil wala na ang mga kaaway niya. At isa pa, natatakot din ako na baka maagaw pa siya ng iba. Maagaw? Anong nangyayari? Naku po, wala naman po iyon. Kahit ganoon, bilang iyong ama, may sasabihin akong mahalagang bagay sa iyo. Nandito na po ako, Tito Chen. Tamang-tama ang dating mo, Xiao Chen. Kababanggit ko lang yan kay Ji Aki. Maaari ko po bang malaman kung anong lumabas sa investigasyon niyo, Tito Chen? Hindi rin ako makapaniwala noong una. Ngunit paulit-ulit na itong kinumpirma ng mga tauhan ko. Pa, ano po ba talaga iyon? Sabihin niyo na po sa amin. Tungkol sa katotohanan ng bagay na ito, natatakot akong baka ikasama ito ni Xiao Chen. Katapos mangyari ang insidente kay Pamilya Su, ang kalakhang bahagi ng mga pag-aari ni Pamilya Su ay nararapat na nailipat na sa pangalan ni Xiao Chen. Nag-utos na ako na mag-imbestiga at ang karamihan sa mga ari-arian ni Pamilya Su ay kasalukuyang nailipat na sa ilalim ng pangalan ni Han Yi. Si Uncle Han? Hindi lang iyon, simula nang mawala si Su Yitang, ang mga pag-aari ni Su Yitang pati na ang kay Song Shiyun ay napunta na rin lahat sa ilalim ng pangalan ni Han Yi. Ano po? Ang ibig sabihin, ang lahat ng yaman ngayon ni Pamilya Su ay tanging si Han Yi na lang ang humahawak. Tama iyan. Hindi maaari. Kailangan kong puntahan si Uncle Han para maliwanagan. Sandali bata, ang tungkol sa inyo ni Jackie. Papa, may problema ngayon si Suchen. Kaya ang tungkol sa aming kasunduan sa kasal ay pag-usapan na lang natin sa susunod. Naku naman, ang anak ko talagang ito. Han Yi, Narito ka na pala. magpaliwanag ka sa akin. Uminom ka muna ng tsa. Kasasalin ko lang yan. Uncle Han, Ay nako, ba't ka ba nagmamadali? Uminom ka muna ng tsaa para kumalma ka. Alam kong mahusay ka sa medisina, walang lason yan. Kaya kampante kang uminom. bakit ang mga ari-arian ng Pamilya Su ay nakapangalan lahat sa iyo? Pansamantala ko lang itong itinatago para sa iyo. Dahil baka bilang bagong pinuno ay hindi ka pasanay. Alam mo ba, na dahil dito ay muntik ko nang hindi mailigtas ang asawa ng guro ko? Muntik na bang mawala? Bigyan mo ako ng 500 milyong dolyar. Ibabalik ko iyon kay Pamilyang Chen. Kailangan mo ng pera? Oo, 500 milyong dolyar. Sige ba? Pero maraming kailangang asikasuhin. Kailangang maghintay ng kaunting panahon. Gaano katagal? Mahirap sabihin. Kung mabilis, ay aabutin ng ilang buwan. Pero kung mabagal, posibleng abutin pa ng 8 hanggang 10 taon. Han Yi, Pinapainom kita ng tsaa para kumalma, pero ayaw mong makinig. ako ang pinuno ng Pamilya Su. Inuutusan kita na ilipat ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan ng Pamilya Su. Ari-arian naman talaga ito ng Pamilya Su. Sinabi ko na sa iyo, tagapangalaga lang ako. Ginamit mo lang ako para puksain ang mga kalaban ng Pamilya Su. Kapag natalo na si Song Shiyun, ay sasarilinin mo na ang Pamilya Su. Totoong tinutulungan kita. Isang bagay lang ang itatanong ko sa iyo. Ano yon? Tungkol sa pagpapakalason sa aking ama ni Song Shiyun, matagal mo na bang alam iyon? Matapat ako sa chairman. Huwag mo akong bintangan. Ang ganito kalaking halaga ng pera ay dapat lamang na nasa ilalim ng pamamahala ng isang matalinong tao para magamit ng tama. Pero kung ang isang hangal ang hahawak nito, ay siguradong mapapahamak lang siya ng walang dahilan. Ha. Ayos lang kung ayaw mong umamin. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ako pa rin ang kinikilalang pinuno ng Pamilyang Su. Hindi ka magtatagumpay ng matagal. Kung ganoon ay tingnan na lang natin. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong matatalo ka ng tuluyan. Natalo ka na. Ako pa rin ang pinuno ng Pamilyang Su. Ha. Titingnan natin kung gayon, kung ano ang kayang gawin ng isang sunod-sunuran na gaya mo. Bakit mo ako pinatawag ng ganito kabilis? May problema ba? Matagal ng plinano ni Han Yi ang lahat. Ginagamit niya ako para harapin sila Song Shiyun upang tuluyan niyang maangkin ang Pamilyang Su. Ano? Kailangan ko ngayon ng tulong mo. Paano po kita matutulungan? Pag-utusin si Han Yi na ibigay ang lahat ng ari-arian ni Pamilya Su. Iyan ay maaring maging mahirap. Paano naman mahihirapan ang isang tulad kong chairman ng Tiansheng Group? Kung gayon, may paraan ka na? Ang dahilan kung bakit nananatiling matatag ang Pamilya Su ay dahil lahat sa tulong ng Jinyue Group. Paano kung utusan ko ang Jinyue Group na wag na makipagtulungan sa Pamilya Su?
Matagal nang magkasosyo ang Hanyi at Jinyue Group. At ang pilitin ng Jinyue Group na itigil ang suporta sa Hanyi ay tila napakahirap. Iyon ay dahil ang Jinyue Group ay hindi pa nakakahanap ng mas maayos na partner. Ang ibig mong sabihin ay, Eksakto. Sa loob ng 2 araw, may gaganaping business meeting sa Jinling. Sa oras na iyon, maraming mga big boss ng kumpanya ang darating. Kailangan ko lang makuha ang kontrata ng Jinyue Group at ibigay ito sa iyo upang mawalan na ng kakampi ang Hanyi. kung nais mong makipagsosyo sa Jinyue Group, marahil ay malaki ang magiging pagkalugi sa tubo ng Tiansheng Group. Walang problema iyon, ibibigay ko ang proyekto sa iyo at babayaran mo na lang ulit ako pagkakita mo, di ba? Paano kung hindi ko ito bayaran? Kung ganoon ay pupunta kami sa tapat ng bahay mo at maglalagay ng banner para maningil ng pera. Aba, mukhang gwapo ka sa bihis mong iyan. Nakakatawa ka. Bakit? Hindi ba ako gwapo noon? Ngayon lang ako nakakita ng taong kasing yabang mo. Ginagawa ko lang ito dahil nakuha ko ang aral. Mula noong huling pagkakataon, na kapag hindi naka-formal na suot, hindi pinapapasok. Halatang takot ka pa rin hanggang ngayon. Uy, hindi ba ikaw ang ulo ng pamilya? Sa estado mong iyan, paano ka nakasali sa pagpupulong na ito? Dapat ako lang ang nandito. Sinabi ko na sa iyo, sa loob ng 3 araw ay talong-talo ka na at ito na ang huling araw. At ang isang ito, siya ba ang kinuha mong kakampi? Hanyi, Ako nga iyon. para sa pansarili mong kapakanan, ginamit mo ang Suchen at kinuha ang Su Enterprise, kaya ngayong araw, pagbabayarin kita sa ginawa mo. Isang hamak na babae lang. May karapatan ka bang makipagnegosasyon sa akin? Hindi ko alam na sa Uncle Han pala ay may diskriminasyon sa kasarian. Bakit? Babae rin naman ang nanay mo, bakit hindi siya ang awayin mo? Ikaw. Hindi mo ako matatalo. Baka kanina pa niya alam. Song Shiyu ang tungkol sa paglalason sa tatay ko. At nagkunwari lang siyang walang nakikita. Akala ko pa naman dati ay tapat siyang tumutulong sa akin. Kung buhay pa si Tito, hinding-hindi makukuha ni Hanyi ang kaniyang posisyon ngayon. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita. Habang hindi pa nagsisimula ang meeting, dahil kukunin mo rin naman ang pamilya Su, ipapasyal muna kita sa paligid. Sige, para masanay muna ako sa mga kailangan kong gawin sa hinaharap. Dahil sa galing mo sa medisina, siguradong makikilala mo ang maraming malalaking tao sa negosyo. Para sa akin, ikaw ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang ganda talaga ng isang ito. Wala ka nang kinalaman dito, Alice. Neng, patingin nga kung gaano ka kasarap. Hindi ko akalaing mayroon pang mga bastos at masasamang tao dito. Sinong tinutukoy mo? Walang hiya ka? Ayoko talaga sa mga masasamang tao na sumisira sa dangal ng ibang tao. Mahal na amo, patawad po. Isang lalaking nakasalamin ang nag-utos sa akin na gawin ito, binigyan niya ako ng pera para bastusin ang babaeng ito. Lalaking nakasalamin? Iyan ay si Hanyi. Hindi ko akalaing napakasama niya. Pati ganitong paraan ay gagawin niya. Natatakot pa rin siya kahit papaano sa pagpunta mo sa pulong na ito. Sa pagkakataong ito, tutulungan kitang makuha ang pakikipagtulungan ng Jinyue Group para bumagsak si Hanyi. Hayaan na lang, may CCTV dito. Pabayaang mga pulis ang humuli sa kaniya bukas. Magsisimula na ang pulong, tara na. Sige. President Lee, tungkol sa mga kailangan at kikitain natin. Ganoon pa rin ang lahat gaya ng dati. Umaasa ako na sa susunod na quarter ay magpatuloy pa rin ang ating pagtutulungan. Sa iyo, ay kampante naman ako palagi, kaya dapat lang na magtulungan tayo. President Lee, sandali lang po. Sino ka? Direktor ng Tiansheng Group. Ako si Chenji Aki. Oh, Chairman Chen, ikinagagalak ko kayong makilala. Kung ang Jinyue Group sa susunod na quarter ay pipiliing makipagtulungan sa aming kumpanya, ibibigay ko ang kikitain natin ng mas mataas kaysa sa Hanyi, ng 30% para sa inyo. 30%? Walang hiya ka. Pakikipagtulungan namin ito ni President Lee. Wala kang pakialam dito. Gawin nating 40%. Gawin nating 50%. 50%? Ibig sabihin ay 80% na iyon. Kung ganoon ay baka wala nang maiwan na kita sa inyong kumpanya? Ito ang unang pagkakataon nating makipagtulungan sa Jinyue Group, kaya dapat lang na magpakita tayo ng katapatan. Sige, ikinalulugod ko ang ating pakikipagtulungan. President Lee, ano ang ibig mong sabihin? Ibinabaliwala mo na lang kaming mga taga-Ginoong Han. Boss Han, hindi maganda iyang sinasabi mo. Noong nakikipagtulungan pa ako sa iyo, 30% lang ang ibinibigay mong tubo sa akin. Ngayon, si Chairman Chen ay nag-aalok sa akin ng 80%,
kaya hindi ko ito tatanggihan. Maliban na lang kung bibigyan mo ako ng 70%. Ikaw, 70%. Ibig sabihin noon ay puro trabaho na lang at wala nang kikitain. Chen, Jackie, ninanakawan niyo ba ako ng kliyente? Sa negosyo, para ito sa mas may kakayahan. Kung hindi mo kaya iyon, hindi ibig sabihin na kaming sa Tiansheng ay hindi rin kaya. Sige, humanda kayo sa akin. Huwag mo na siyang pansinin. Ikinalulugod ko ang ating kasunduan. Nagawa ko ito dahil sa iyo. Salamat ah. Dahil sa iyo, malaking halaga ang nawala sa akin. Kapag nakuha mo na uli ang ari-arian ng pamilya Su, kailangan mong kumita ng maayos para mabayaran ako. Para maiwasan na may mag-iskandalo sa labas para maningil sa akin, talagang babayaran kita. Mananagot ang sino mang hahadlang sa pagyaman ko. Alam ko namang hindi ka basta-basta susuko. Pinaghirapan kong itayo ang lahat ng ito. Bakit kailangang sa isang basurong tulad mo lang ito mapupunta? Pinaghirapan? Hindi ka naging tapat sa amo mo? Nakuha mo lang ito sa pamamagitan ng panlilinlang. At may kapal ka pa ng mukhang sabihin yan? Wala kang pakialam kung paano ko nakuha ito. Dahil sa akin na ito ngayon, inagaw niyo ang mga pag-aari ko. Kaya hindi ko kayong dalawa titigilan. Tungkol sa pagkakalason sa ama ko, alam mo ba ang totoo noon pa man? Hahaha, matalino ka rin naman pala. Chen, totoo. Yon, tungkol sa pagpapakain ng lason sa tatay mo. Matagal ko na yung alam. Nag-alala pa nga ako dahil masyadong tanga ang babaeng si Song Shiyun, kaya tinulungan ko siyang itago ang mga ebidensya. Pagkatapos ng lahat ng tiwalang ibinigay sa iyo ni Papa. Kung talagang nagtitiwala sa akin ang tatay mo, hindi sana ako nanatiling hamak na abogado lang sa loob ng mahigit 10 taon. Kaya kinamuhian mo siya? At ginawa mo ang lahat para tulungan si Song Shiyun na tapusin ang buhay niya. Pinilit niya ako, pati ikaw. Pinipilit mo ako ngayon. Masyado kang matigas ang ulo at sakim sa yaman. Sige na, itigil na ang daldal. Nasabi na ang lahat. Lusob, parusahan ang lalaking iyan. Magtago ka sa likod ko. Kaya mo ba sila? Napakadali nito. Masyado mo naman akong minamaliit. Hindi magandang baliwalain ang kakayahan ko. Tama ka. Ang mga tauhan na ito ay walang laban sa iyo. Kung ganoon, ay bakit hindi mo subukan ang galing ko? Chen, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ang isang tama niya ay mas mahina kaysa sa kay Surufeng. Malapit ka na matapos at hindi mo pa alam. Ngayon ay parurusahan na kita at sasamahan ng tiyuhin mo para magkasama na kayong lahat. Mas mabuting ako ang tumapos sa iyo para humingi ka ng tawad sa aking guro. Masyado kang mapagmataas. Ang lakas mo, paanong naging ganito ito katindi? Hindi mo ba alam kung kanino akong apprentice? Hindi mo ako pwedeng tapusin. Kanina lang ay nagpadala ka ng mga bastos para guluguluhin siya. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ayaw mong kumilos? Sige, ako na ang tutulong sa'yo. Subukan mong pakawalan ako. Pagbabayarin ko kayong lahat. Wala ka ng pagkakataon. Salamat ha. Wala iyon. Naglakas loob siyang magpadala ng mga tao para guluhin ka. Maliit na bagay pa nga ang pagpapaluhod sa kanya. Kung boyfriend lang kita, pinuri na sana kita ngayon dahil napaka-protective mo. Ngayon, anong gagawin natin sa kaniya? Ibigay na natin siya sa mga pulis. Sa ganoong paraan ay mas mapapadali ang pagbawi ng pamilya Su na ari-arian. Hello? Anong nangyari sa Zihan? Kotse ito ng tatay ko. Tito Chen. Xiao Chen, may mahalaga akong sasabihin sa iyo. Pero kani-kanina lang, sabi ni Zihan may kailangan din siyang sabihin sa akin. Li Zihan? Opo. Ang nakababata mong kamag-aral? Opo. Mas mahalaga ang pakay ko kaysa sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang pakay ni Tito Chen sa akin. Halika na, pag-usapan natin habang kumakain. Bakit kaya ako gustong makausap ni Tito Chen? Hay nako, Xiao Chen, noong buhay pa ang iyong guro. Pa. Kayong dalawa, may tinatago ba kayo sa akin? Wala naman. Ay, tama pala. Noong huli nating pagkikita sa restaurant, may sasabihin sana si Tito Chen sa akin. Ito rin kaya ang dahilan ngayong araw? Xiao Chen, noong buhay pa ang guro mo, ipinagkasundo ka na niya sa isang kasal. Kasal? Parang imposible naman yata yan. Bakit hindi iyon nabanggit ng master ko sa akin? Hindi talaga mapagkakatiwalaan ang taong iyon? Pati ba naman ang ganito kaimportanteng bagay ay hindi sinabi sa iyo? Tito Chen,
Nalilito pa rin po ako. Sabi niyo po ay may nakatakdang kasal? Pero para kanino po ba iyon? Bata, masuwerte ka dahil itinakda ka para sa aking anak. Totoo po ba ang sinasabi ni Tito Chen? Totoo iyon. Nandoon ako nang mangyari iyon. Ibinigay din ni matalinong Dr. Lee ang palawit na ito sa akin. Kay Master nga ang palawit na ito. Pero kahit hindi mo pa ipakita ang palawit na ito, paniniwalaan ko ang sinasabi mo. Ngunit pala isipan pa rin sa akin kung bakit nagtagda si Master ng kasal para sa akin. Bakit? Minaliit mo ba ang anak ko? Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos ng lahat ng nangyari, kailangan mong panagutan ang anak ko. Kung hindi ay malilintikan ka sa akin. Tito Chen, ako po ay. Sa totoo lang, nais kong sabihin na simula nang dumating ako rito sa Jinling, marami na tayong pinagdaanan ng magkasama. Kaya naman sa puso ko, matagal na kitang pinili. Kaya naman, mayroon mang nakatakdang kasal o wala. Ang tanging lalaking nais kong pakasalan ay walang iba kundi ikaw. Gusto kita. Ikaw? Kasi ako. Handa ka bang pakasalan ako? Hoy bata, sumagot ka na. Kahit pa may kasunduan sa kasal o wala, ang tanging taong nais kong makasama ay ikaw lang at wala ng iba. Gusto kita. Ako. Sa totoo lang, kung magkaibigan lang tayo. Hindi ko inaasahan na ngayon mo sasabihin ang lahat ng ito. Sa katunayan, kahit wala pang kasunduan sa kasal, matagal ko na rin gustong sabihin sa iyo na gusto kita. Payag ako. Senior brother. Huy, senior brother. Senior brother, narito ka lang pala. May kinausap lang ako saglit kay Ate Chen. Tapos na ba kayo? Oo, parang ganoon na nga. May sasabihin din sana ako sa iyo. Ano iyon? Senior brother, hindi formal ang paligid dito. Doon na tayo sa loob mag-usap. Ano ba talaga ang problema? Senior brother, marahil ang bagay na ito ay medyo biglaan para sa iyo. Teka lang. May tatanong muna sa iyo si Senior Brother. Ano ang gustong itanong ni Senior brother kay Zihan? Ang bagay bang sasabihin mo ay tungkol sa ating nararamdaman? Senior brother, paano mo nalaman? Tungkol ba ito sa pag-iibigan? Senior brother, nahulaan mo na naman? Tungkol ba ito sa ating dalawa? Alam mo na ang lahat? Simula noong dumating ka sa Jinling, may kaunti akong maling akala sa iyo. Pero marami na tayong pinagdaanan ng magkasama. Matagal na kitang... Hala, Senior brother, saan ka pupunta? Hindi pwede, Senior brother. Sandali, hintayin niyo ako. Hoy bata, hindi ba't aamin ang junior mo sa iyo? Kung hindi ako nagkakamali, malamang ganoon na nga. Tapos tumatakbo ka pa. Hindi ako tatakbo para lang maiwan at pumili sa inyong dalawa. At kung kailangan mong pumili sa amin, sino ang pipiliin mo? Hoy, bata, isa lang ang anak ko. Kung susubukan mong saktan ang anak ko, pagbabayarin kita ng husto. Bakit parang binibigyan niyo ako ng imposibleng pagpipilian? Bakit? Ang 500 milyong dolyar ko ba ay hindi sapat para sa isang sagot? Senior brother, bakit ba kayo tumatakbo? Hintayin niyo ako. Mas mabuti pang tumakbo na muna. Hay, mga lalaki nga naman. Su Chen, napakabait sa'yo ng anak ko. Hindi mo man lang ba maibigay ang kasiguraduhan sa kanya? Senior brother, hayaan mo muna akong matapos. Senior brother ako. Baka mas mabuting huwag na nating ituloy. Bakit po? Ayos lang, batang kapatid na Zihan. Sige, sabihin mo na. Ate Jackie, sa totoo lang, nararamdaman kong napakabuti ni senior brother sa akin. Sige po. Pagkatapos? Ilang beses na akong iniligtas ni senior brother. At kaming dalawa ni mama ay sobrang nagpapasalamat sa kanya. Naisip ko lang, kung si senior brother, kung hindi naman siya mamaliitin, ay pwedeng. Pwede ba akong ituring na bunsong kapatid na babae? Dahil sa tingin ko, parang hindi sapat ang turingan nating mag-ate. Ito lang pala ang dahilan? Bawal po ba? Siyempre, pwede. Ngayong nagkaroon na ako ng bunsong kapatid at may asawa pa, napakasaya ko. Asawa? Oo naman. Kaming dalawa ni Ate Jackie mo ay magpapakasal na. Wow, ang galing naman. Sino namang nagsabi na pakakasalan kita? Hindi mo na pwedeng bawiin ang sinabi mo. Pinapili kita kanina pero hindi ka naman namili. Hindi ko lang talaga alam ang tungkol dito. Sorry na. Lao Chen, Opo, mula ngayon, ituturing na kitang kapamilya. masaya iyan. Kontentong-kontento po ako sa manugang ko na ito. Saka baka mayroon pa kayong anak na wala pang asawa. Tingnan niyo ang aming Zihan. Ma! Tingnan niyo ang batang ito. Nahihiya pa siya. Bata pa si Zihan, madam. Bakit ka ba araw-araw na nag-aalala sa mga ganyang bagay para sa kanya? Bilang isang ina,
Habang buhay na tayong mag-aalala sa kanila. Ma, nandito tayo ngayon hindi para pag-usapan iyan, kundi para i-celebrate ang tagumpay nila kuya at ate. Tama, tama. Ang okasyon na ito ay para kina Xiaochen at Jackie. Nagdala po kami ni Suchen ng masarap na alak para sa lahat. Aba, talaga? Ha ha ha, hali kayo tagay. Cheers! Noong mahuli si Hanyi, sa wakas ay wala na sa pamilya Su ang nanggugulo kay Suchen. Sa pagbawi niya sa ari-arian ng pamilya Su, kahit na naging mahirap noong una, mabuti na lang at talagang seryoso si Suchen dito. Kahit pa pagdodoktor ang pinag-aralan ni Suchen, ilalim ng kanyang pamumuno sa pamilya Su, lumaki at gumanda pa ang takbo ng negosyo kumpara noong panahon ni Song Shiyun. Sa wakas, natupad na rin ang pangarap naming dalawa ni Suchen, ang sabay na mamasyal at makita ang kagandahan ng buong mundo.